Sa isang marangya at napakagandang villa, isang handaan ang ginanap para ipagdiwang ang tagumpay ng isang sikat na direktor. Bagamat napakabata pa, nakamit na ni Sung Ji ang karera na pangarap lamang ng maraming tao. Dito rin niya nakilala si Haeso sa unang pagkakataon at nahulog ang loob niya sa unang tingin. Ang nagpaging mas espesyal pa nito ay isa siya sa mga pinakatapat niyang tagahanga na hindi pa nakapalya sa panonood ng kanyang mga pelikula. Tila inayos ng tadhana na magkita silang dalawa upang maranasan ng magkasama ang pinakamagagandang araw ng pag-ibig. Parang magtatagal ang kaligayahang ito magpakailanman, ngunit nang malupit, isang aksidente ang kumitil sa buhay ng babaeng minamahal niya. Mula noon, nalunod si Sung Ji sa kalungkutan, pinabayaan ang sarili hanggang sa puntong halos hindi na siya makilala ng kanyang mga kaibigan. Mahigit 3 taon ang lumipas bago naibsan ni Sung Ji ang sakit at nagpa siyang magsimula muli. Itinapon niya ang lahat ng kanilang mga larawan sa dagat, hinahayaan ang mga alon na dalhin ang mga ito sa malayo, at nagsimulang magtrabaho muli sa isang proyektong hindi niya natapos sa isang malayong bayan. Sa hindi inaasahan, doon niya nakita ang isang dalagang kamukha ng babaeng nawala sa kanya. Kumabog ang kanyang puso, naniniwalang siya si Haeso. Hindi napigilan ang sarili, nilapitan siya ni Sung Ji, ngunit hindi siya kilala nito. Hindi niya namalayan, sinimulan niyang sundan ang dalaga. Habang pinagmamasdan ang mga magagandang daliri nitong gumagalaw, naalala niya si Haeso na tumutugtog ng piano habang siya ay nakaupo lamang. Sumakay ang dalaga sa bus at umalis, at ayaw mawala ng pagkakataon, tumakbo siya ng buong lakas. Sa wakas, nang nagkaroon ng pagkakataong mapalapit sa kanya, tiningnan ni Sung Ji ang mukha ng dalaga at nakaramdam ng kakaibang pamilyaridad, parang si Haeso talaga, kahit alam niyang wala na ito sa mundong ito. Nagpatuloy ang bus sa malayong distansya, nakarating sa isang lugar na hindi niya pamilyar. Dahil sinusundan niya siya ng masusi, hindi niya napansin kung nasaan na siya. Tinanong niya ang babae kung kailan darating ang susunod na bus, pero nalaman niyang ito na pala ang huling biyahe. Wala man lang katuluyang malapit doon. Nakita ni Bokshil na nahihirapan siya, kaya inimbitahan niya si Sung Ji sa kanilang bahay. Dahil wala siyang ibang mapagpipilian, sumunod siya. Hindi niya inasahan na sobrang layo pala ng bahay nito. Mas nakakagulat pa, napakadaang lugar at hindi mukhang para sa mga panauhin. Magulo ang buong kwarto, puno ng mga pinatuyo na produktong nakakalat kahit saan. Gumamit pa ang nanay ni Bokshil ng basahan para punasan ang mga mangkok at nang mapansin ito ni Sung Ji, nahiya silang mag-ina. Pero dahil wala siyang ibang mapupuntahan, napilitan siyang manatili at tinanong kung magkano ang kwarto. Sinabi ng nanay na 2,000 won pero tinakpan agad ng anak ang bibig niya at ginawang 20,000. Nang ihain ang pagkain, kinuha ni Sung Ji ang kutsara at naisip kung pinunasan din kaya ito ng parehong basahan. Hindi siya nangahas kumain, kaya natulog siyang gutom, tapos nakakita ng malaking gagamba, pamilya ng mga daga-sakisami, at mga supot ng pinatuyong pagkain na tila babagsak sa mukha niya anumang oras. Wala pang maayos na banyo ang lugar, kaya nang hating gabi, kinailangang tumakbo ni Sung Ji palabas. Pagbalik niya, biglang lumitaw si Bokshil, halos ikamatay niya sa gulat. Nalaman niyang hindi pala ito kumain ng hapunan, kaya nag-aalalang tinanong kung may sakit siya. Dahil hindi sumagot si Sung Ji, inakala niyang tama siya at sinabi ito sa kanyang ina. Nang gabing iyon, nanaginip siyang nasa mainit na disyerto, ang init ay nakakasunog ng balat. Biglang nagising, nakita niyang sinindihan ng may-ari ang fireplace. Sa takot, nagmadali siyang lumabas habang nagbubukang liwayway. Nagkataon, nakita niya si Bokshil na nagpapakain ng mga kambing na pinangalanan niyang Bokdong, Bokhai, at Boko. Hindi pa pala niya alam ang pangalan nito at hindi napigilan ang pagtawa nang malaman na Bokshil ito. Sa panahong iyon, si Sung Ji ay may bagong proyekto, kaya tinanong niya kung may magandang lugar sa paligid na angkop para sa date. Akala ni Bokshil ay nilalandi siya, pero mabait pa rin siyang nag-alok na ipakilala ang lugar, kahit binalaan niya na mataas ang pamantayan niya at hindi niya tipo si Sung Ji. Pagdating nila, lubos na nabighani si Sung Ji sa tanawin at inilabas ang kanyang telepono para i-record ito. Dahil sa sobrang pagkaaliw sa paggalugad, hindi niya namalayan na naligaw na siya. Habang hinahanap ang daan pabalik, bigla siyang nakasalubong ng isang mabangis na baboy ramo. Sa sobrang takot, tumakbo si Sung Ji ng mabilis, sumisigaw ng tulong, at salamat sa boses niya at natagpuan siya ni Bokshil. Sinubukan niyang hilahin si Bokshil para makatakas, pero matapang nitong tinakot palayo ang baboy. Nang mga oras na yon, punong-puno ng dumi ang mukha ni Sung Ji at napilay ang kanyang paa nang siya'y nadapa. Pagbalik sa bahay, tinulungan ni Bokshil na gamutin ang kanyang pinsala, pero dahil dito, hindi na siya nakasakay sa nag-iisang bus ng araw. Nagluto ang may-ari ng bahay ng sopas na manok para tulungan siyang gumaling. Mula sa kanyang silid, narinig ni Sung Ji ang pagtatalo ng mag-inang babae dahil ang manok na ginamit ay ang tanging inahing nangingitlog nila. Dahil sa guilt, binigyan ni Sung Ji si Bokshil ng dagdag na pera. Kahit tumanggi siyang tanggapin ito, ipinasok pa rin niya sa bulsa nito, sinasabing parang kuya lang na nagbibigay ng baon sa kapatid. Hindi inaasahan, mali ang pagkaintindi ni Bokshil, akala niya may masamang intensyon ito kaya sinumbong sa guro. Samantala, nasa labas si Sung Ji at naglalaro ng basketball kasama ang mga bata. Hindi niya inasahan na sobrang energetic nila na kahit siya, isang adulto, ay napagod na. Gusto pa sanang maglaro ni Sung Ji, pero oras na para bumalik sa klase ang mga bata. Nag-isa, naglakad-lakad siya sa paaralan at bigla siyang naakit sa tunog ng piano. Si Bokshil pala ang tumutugtog. Ang melodyang iyon ay nagpaalala sa kanya ng yumaong nobya niyang si Haeso. Marami silang alaala na magkasama, lalo na noong tinulungan siya nitong mag-practice ng piano. Sa sandaling iyon, hindi maiwasan ni Sung Ji na alalahanin kung paano niya ito niyakap at hinalikan noon.
Ngayong nakikita niya si Bokshil na tumutugtog, hindi niya napansing nakatayo na pala siya roon at pinapanood ito. Sa kasamaang palad, nakita ng guro ang pangyayaring ito na agad na nag-isip na si Seongzi ay isang uri ng manyak. Hinuli siya ng guro at tinanong ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit nasa bahay ang lahat ng ID ni Seongzi. Dahil dito, nabugbog siya at malapit nang dalhin sa istasyon ng pulis. Nang mga oras na yon, narinig ang boses ni Bokshil sa loudspeaker ng paaralan na may bus papuntang Seoul para kay Seongzi. Salamat doon, nakatakas siya sa guro. Bago siya umalis, masayang binigyan siya ni Bokshil ng regalo para dalhin sa bahay. Pagkakuha niya ng bag, nadulas ito sa kanyang mga kamay dahil sa bigat, kaya nausisa ang lahat kung ano ang laman. Pero matigas na tumanggi si Bokshil na ipakita, at sinabing buksan lang ito pagdating sa bahay. Gayunpaman, nang nasa bus na, hindi napigilan ni Seongzi ang kanyang kuryosidad. Binuksan niya ang bag at nakitang puno ito ng patatas. Dahil ayaw niyang iwi ang mga ito, sinubukan niyang iwanan ang bag sa bus, ngunit ibinalik ito ng driver, kaya wala siyang magawa kundi kunin ito muli. Para sa isang taong tulad ni Seongzi, ang mga bagay na ganito ay walang halaga. Isang araw, biglang nagkasakit ng malubha ang ina ni Bokshil. Hindi kayang gamutin ng lokal na klinika ang kanyang kalagayan, kaya kailangan ni Bokshil ng malaking halaga para dalhin siya sa lungsod para sa tamang paggamot. Sinabi sa kanya ng isang kaibigan na may film crew sa malapit at maaari siyang kumita ng pera sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang bahagi ng kanilang staff. Nang dumating siya, agad siyang nilapitan ng isa sa mga lalaki roon na humanga sa kanyang mukha. Ngunit nang malaman niyang lokal na babae siya, medyo nadismaya siya. Hindi lang siya, kundi pati na rin ang isang babae sa crew ang nagulat nang makita ang mukha ni Bokshil. Hindi napansin ni Bokshil ang kanilang mga reaksyon. Masayang tumakbo siya pauwi para sabihin sa kanyang ina na nakahanap na siya ng trabaho. Habang nakatingin silang dalawa sa kalangitan na puno ng mga bituin, nangako si Bokshil na gagamutin niya ang sakit ng kanyang ina para muling mamuhay ng masaya ang kanilang pamilya. Kinabukasan sa lugar ng shooting, nagulat si Bokshil nang makita si Seongzi at agad tinakpan ang kanyang mukha. Akala niya ibumalik ito para habulin siya. Pero nang makita niyang nagdidirekta ito sa film crew at nakaupo sa director's chair, napagtanto niyang hindi pala ito tambay na palaboy tulad ng akala niya. Sa isang mahalagang eksena, biglang tumayo at sumigaw ang bidang aktres, sinira ang buong teke, kaya sobrang nabigo si Seongzi. May kambing palang nakapasok sa set. Nakilala ni Bokshil na isa ito sa kanyang mga alaga, kaya mabilis siyang tumakbo para hulihin ito. Sa oras ng tanghalian, siya ang nagsisilbi ng pagkain sa crew. Nang makita niyang paparating si Seongzi, sinamantala niya ang pagkakataon para humingi ng tawad sa malaking pagkakamali noon. Sa sandaling iyon, lumapit muli ang babae mula sa nakaraang araw. Nang makita na kamukha ni Bokshil ang kanyang pinsan, nakipag-usap siya at nagpakilala bilang tagapamahala ng musika ng pelikula. Nang magpahinga sila sa pag-shooting, curious na tiningnan ni Bokshil ang mga kagamitan at hinanap siya ng lalaki kanina. Ang pangalan niya ay Jang Hoon at siya ang cinematographer ng pelikula. Napansin na niya si Bokshil dahil kamukha nito ang babaeng minahal niya noon. Sa event ng film crew kasama ang mga taga-baryo, inanyayahan ng guro si Seongzi na kumanta sa entablado. Kahit nag-aalinlangan, hinila siya paakyat para mag-perform. Samantala, para kumita para sa gamot ng kanyang ina, namita si Bokshil ng mga gulay para ibenta sa palengke. Pero kahit ilang beses siyang sumigaw, walang bumili sa kanya. Sa bahay, nag-alala ang kanyang ina nang hindi bumalik si Bokshil kaya lumabas para hanapin siya. Nakasalubong niya si Seongzi at humingi ng tulong para hanapin ang kanyang anak. Nang araw na yon, bumuhos ang malakas na ulan kaya hindi na makapag-shoot ang crew. Nakita ito ni Seongzi kaya hiniram niya ang kotse ni Jang Hoon para hanapin si Bokshil. Pero pagkaandar ng makina, parang nanigas siya dahil sa trauma na naranasan niya dati. Napansin agad ito ni Jang Hoon at nangakong tutulungan siyang hanapin si Bokshil. Hindi nagtagal natagpuan nila si Bokshil. Tinawag siya ni Jang Hoon sa kotse at nang makitang basang-basa, dinala niya ito sa tindahan para bilhan ng bagong damit. Nang lumabas ito na may ngiti sa mukha, natigilan siya. Parang nakita niya ulit si Haeseo. Naalala niya noon kung paano niya tinipon ang lakas ng loob para mag-propose sa babaeng mahal niya, tapos nalaman niyang pakakasalan nito si Seongzi. Mula noon, inilibing na lang niya ang kanyang damdamin sa kaibuturan ng puso, isang pag-ibig na hindi na masasabi pa. Ngayon, sa pagkikita sa babaeng kamukhang-kamukha ni Haeseo, hindi maiwasang tumitig si Jang Hoon kay Bokshil habang ito'y nagkukwento. Dahil alam niyang nahihirapan ang pamilya ni Bokshil, iniabot niya ang kanyang business card para makontak siya kung kailangan ng tulong. Kinabukasan sa lugar ng shooting, dumating si Seongzi para pagalitan si Bokshil dahil naglakwat sa at pinag-alala ang kanyang matandang ina. Ang tono niya ay parang mapagmataas na kuya na ikinainis ni Bokshil kaya sumagot siya pabalik. Agad na nagalit si Seongzi, sumisigaw na bastos siya at hindi kailanman makakakuha ng maayos na trabaho kung ganyan ang ugali. Pero hindi niya alam na nakahanap na pala si Bokshil ng trabaho sa Seoul. Iyon ang huling gabi niya kasama ang kanyang ina bago umalis at umiyak ng husto ang matandang babae. Para hindi mag-alala ang kanyang ina, nangako si Bokshil na babalik siya agad. Kinabukasan, sumakay ng tren ang dalaga papuntang mataong lungsod ng Seoul. Habang pinagmamasdan ang malawak na iloghan sa bintana, hindi niya mapigilang humanga, yumuko pa para makita ito ng malinaw. Pagdating, tumuloy siya sa bahay ng matalik na kaibigan at nag-alok na magbayad ng kalahating upa kung mananatili siya ng matagal. Sa kumpanya, sinuri ni Seongzi ang eksena kung saan naghihiwalay ang bidang lalaki at babae. Nagbalik ito ng masakit na alaala mula sa kanyang nakaraan.
Naalala niya nang magkaroon si Haesu ng mainit na pagtatalo sa kanyang ina na nag-iwan sa kanya ng labis na pagkabalisa kaya gusto niyang tumakas. Para aliwin siya, isinama siya ni Sungzi sa biyahe. Sa daan, sabik na mag-propose, inilabas niya ang kahon ng singsing para isuot sa daliri nito, ngunit nahulog ito. Habang pinupulot ito, nawala ang kanyang atensyon at hindi napansin ang kotse sa harap na nagdulot ng trahedyang aksidente. Maswerte si Sungzi na nakaligtas, ngunit ang babaeng kanyang minamahal ay wala na. Sa paniniwalang kasalanan niya ang lahat, sumigaw siya sa paghihirap sa tabi ng walang buhay na katawan ni Haesu at namuhay sa pagdurusa ng higit sa 3 taon mula noon. Balik kay Bokshil, ito ang unang pagkakataon niya sa Seoul. Nakikita kung gaano kagara ang pananamit ng mga babaeng tagalungsod habang siya ay mukhang simpleng probinsyana. Hinila niya ang kanyang medyas para itago ang pantalon at nagsimulang mangarap na balang araw ay sasali sa entertainment company at magiging sikat na artista o kahit direktor tulad ni Sungjae. Habang tumatawid sa kalsada, muntik nang masagasaan si Bokshil. Ang matandang chairman sa loob ng kotse ay napatingin sa kanya at nabigla. Ang babaeng nasa harapan niya ay kamukhang-kamukha ng kanyang yumaong apo. Naisip niya na baka dahil sa kanyang kalungkutan kaya nakakakita siya ng multo. Pumunta si Bokshil sa kumpanya para hanapin si Kyung-hoon pero lahat ng tao roon ay tila minamaliit siya. Ang manager, matapos tingnan ang kanyang resume at makitang high school graduate lang siya, ay lalong nag-alinlangan na tanggapin siya. Nalulungkot, tumalikod si Bokshil para umalis, ngunit nakabunggo niya si Maehyeon. Sinabi niya kay Maehyeon na tinukoy siya ni Kyung-hoon sa kumpanya pero hindi niya nagawang makilala ito. Dahil doon, inayos ni Maehyeon ang trabaho para sa kanya bilang assistant director sa ilalim ni Sungjae, pero kahit paggawa ng kape ay nahirapan siyang gawin. Napagtanto ni Sungzi na hindi pa pala niya alam gumamit ng coffee machine, kaya matyaga niyang tinuruan kung paano ito gamitin. Maya-maya, pumasok ang kanyang assistant para ibalita ang isang mahalagang pulong. Walang tigil ang pagsasalita ni Sungzi ng matagal kaya napagod ang lahat. Si Bokshil, na naghintay ng sobrang tagal, ay nakatulog at aksidenteng nabangga ang ulo sa pader. Doon lang napagtanto ni Sungzi na sobra na pala siya at pinaalis na ang lahat. Nang mapansin ng assistant na hindi umuwi si Bokshil, tinanong niya ito at sinabing matutulog siya sa opisina. Kaya nagkunwari siyang may emergency sa bahay, iniwan si Sungzi na kasama niya. Sa sandaling iyon, nakita ni Bokshil ang teleponong nakalimutan ni Sungjae. Napagpasyahan niyang gamitin ito para tawagan ang kanyang ina. Sa bahay, nagluluto ng sopas ang kanyang ina, naghihintay sa pagbabalik ng anak nang sabihin ng guro na masisira na ito sa oras na iyon. Sa sobrang pagkabalisa, aksidenteng nabuhos niya ang buong palayok. Galit na galit, nagsimula siyang magreklamo tapos biglang narinig ang telepono. Kasabay nito, napagtanto ni Sungzi na naiwan niya ang telepono at bumalik sa opisina para lang makita si Bokshil na masayang kausap ang kanyang ina. Nay, ang laki talaga ng kumpanya ko. Siguradong mataas ang sweldo dito. Sa gayon, mabilis akong makakaipon para sa operasyon mo. Nakita ito ni Sungzi at hindi niya nagawang istorbohin ang mag-ina, tahimik na naghintay hanggang mapansin siya ni Bokshil at mabilis na ibinaba ang telepono. Nakita niya ang nahiyang mukha nito kaya napagpasyahan ni Sungzi na asarin siya. Sinabi niya kay Bokshil na dapat siyang ilibre ng hapunan bilang bayad sa paggamit ng telepono. Nang makita ang mga presyo sa menu, hindi siya nangahas umorder ng kahit ano, habang si Sungzi ay walang pag-atubiling umorder ng ilang putahe. Ang pag-isip na magbayad para sa lahat ng iyon ay nagpapawis ng malamig kay Bokshil. Habang pinapanood siya, bigla niyang naalala ang kanyang yumaong kasintahan. Tumama ang lungkot sa kanya ng sobrang lakas kaya hindi niya malunok ang pagkain. Uminom na lang siya ng alak sa halip. Sa huli, tumakbo siya sa banyo para umiyak na parang bata. Sa labas, lumapit ang waiter para hingin ang bayad at si Bokshil, naiinis, ay napilitang ayusin ang bill nang lumabas siya. Nakita niya si Sungzi na lasing, iniisip na siya ang nawala niyang mahal at mahigpit siyang niyakap. Ayaw siyang pakawalan. Sinipa siya ni Bokshil at sumigaw na sinasamantala siya na siyang nagpakawala sa kanya. Pero nang umuwi siya at naisip ang nangyari, napuno ng pagsisisi ang kanyang puso. Kung sisantihin siya ni Sungjae, hindi siya makakaipon para sa gamutan ng kanyang ina. Kinabukasan sa kumpanya, nakasalubong niya si Sungzi sa elevator at nagulat siya. Ang malamig niyang kilos at katahimikan ay nagpakita na galit pa rin siya. Sa pagtatangkang makipagbati, dinala ni Bokshil ang isang tasa ng honey water para sa kanyang hangover, ginagamit ito bilang dahilan para humingi ng tawad. Pero walang imik si Sungzi, basta nalang hinagis ang mga dokumento sa kanya at inutusan siyang magpakopya. Hindi alam kung saan pupunta, nagtanong si Bokshil sa ibang empleyado, pero minamata lang siya at ayaw siyang tulungan. Kaya naglakad siya sa bawat palapag hanggang sa makahanap siya ng photocopier. Nang ibinalik niya ang mga papel kay Sungzi, nagalit ito dahil mali ang uri ng papel na ginamit niya. Pinagalitan siya ng todo, sinasabing napaka-iresponsable niya at hindi karapat-dapat magtrabaho sa kumpanya. Nakaramdam ng kawalan ng katarungan, humingi ng tawad si Bokshil at nangakong ayusin ang kanyang pagkakamali. Sa labas, aksidente niyang nabunggo si Kyung-hoon. Napansin niyang mukhang may problema, kaya mabait na humingi siya ng tulong sa ibang staff para tulungan siyang magkopya ng mga papel. Sa proseso, napansin ni Kyung-hoon ang peklat sa kanyang braso at kuryosong nagtanong kung kailan niya ito nakuha. Ipinaliwanag niya na noong bata pa siya, nasunog siya sa isang sunog sa restaurant. Nang ibalik ni Bokshil ang mga dokumento, wala na roon si Sungzi. Ang assistant, nakitang parang libre siya, sinabihan siyang mag-email sa isang magasin at tinanong muna kung alam niya kung paano gawin ito. Kumpiyansang sinabi ni Bokshil na natutunan niya yon sa paaralan, kaya hindi na dapat alalahanin ang gawain iyon.
Ang dahilan kung bakit masama ang mood ni Sungzi ng araw na yon ay dahil anibersaryo ng kamatayan ni Haeso. Sinisisi pa rin siya ng kanyang ina sa pagsira sa buhay ng kanyang anak na babae. Nang makita niya si Sungzi, sumugod siya papunta sa kanya, sumisigaw at nagmumura ng galit na galit. Lahat ay kailangang makialam para pigilan siya at pinayuhan si Sungzi na umalis muna. Habang pagod siyang nakahiga sa sofa, tinawagan siya ni Mai Hayon tungkol sa isang urgent na bagay. Samantala, sa kanyang sariling tahanan, nagsimulang maghinala si Kyung Hoon na maaaring may nawawalang kapatid si Haeso na nawala sa sunog sa restaurant ilang taon na ang nakalipas. Sinabi niya sa chairman ang kanyang hinala at agad-agad, hiniling sa kanya ng chairman na hanapin ang nawawalang apo. Sa opisina naman, nagdodrawing si Boksil sa larawan ni Sungzi para gumanti nang biglang tinawag siya ng assistant, kaya napatalon siya sa gulat. Naiwan pala ng direktor ang telepono, kaya inutusan siya ng assistant na dalhin ito sa kanya. Hindi pamilyar sa mga daan, agad na nawala si Boksil. Wala siyang choice kundi tawagan si Sungzi para humingi ng tulong at ibinigay ang kanyang lokasyon para sunduin siya. Hindi nagtagal, nagkita ulit sila sa isang kanto. Pagkakita pa lang kay Sungzi, binati siya ni Boksil ng isang maliwanag na ngiti. Pero nang makita ni Sungzi ang truck na paparating mula sa malayo, naalala lang niya ang aksidente. Agad siyang tumakbo at hinila si Boksil pababa sa lupa. Gayunman, pula ang ilaw at pinapayagan ang mga tao na tumawid, kaya lahat ng nasa paligid ay napatitig sa kanila nang may pagkalito. Mabilis na tumayo si Boksil at pinulot ang telepono na nabasag na. Nalungkot siya tungkol dito pero wala namang pakialam si Sungzi sa aparato. Nag-aalala lang siya para sa kaligtasan niya. Sa pinakamalalang sitwasyon, pwede naman siyang bumili ng bago sa tindahan. Nang makita sila ng mga staff na magkasama, inakala nilang magsyota sila at nagsimulang magrekomenda ng mga produkto. Mabilis na ipinaliwanag ni Boksil na empleyado lang siya at hindi naman malaking bagay sa kanya ang walang telepono. Pero binilhan pa rin siya ni Sungzi ng telepono para mas madali silang makapag-usap. Ang pagkakaroon ng sariling telepono ay lubos na nagpasaya kay Boksil at nangako siyang magsisikap para makabayad sa kanya. Sinabi rin niya na gusto niyang kumita ng sapat para sa gamutan ng kanyang ina at para makapanood ng World Cup ng personal kahit minsan. Ang pangungusap na iyon ay nagpaalala kay Sungzi ng mga araw na nanonood siya ng World Cup kasama si Haeso, mga masasayang sandali na ngayon ay wala na. Nagbukas loob siya kay Boksil at ikinuwento na pumanaw na ang kanyang kasintahan. Doon lang naintindihan ni Boksil kung bakit siya sobrang nalungkot noong araw na yon. Para pasayahin siya, dinala niya ito sa isang estadyum pero sinabi ng staff na sarado na ito. Suhestyon ni Sungzi na umuwi na pero dahil nakarating na sila, sabi ni Boksil sayang naman kung aalis sila nang walang nagawa. Kaya hinila niya ito para magtago sa likod ng garbage truck, dumaan sa mga kamera hanggang makapasok sila sa walang tao na estadyum. Palabiro, kinuha ni Boksil ang bola at sinimulan itong sipain. Si Sungzi, nag-aalala na baka mahuli sila ng seguridad, nag-atubili sumali, kaya tinukso niya ito hanggang sa sumuko at nakipaglaro na rin. Masaya silang dalawa at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, tunay ng ngiti ang lumitaw sa mukha ni Sungzi, pumalit sa dating kalungkutan. Naglaro sila hanggang gumabi. Itinuro ni Boksil ang langit at sinabing nasa itaas si Haeso na nagbabantay sa kanya at umaasa na mula ngayon ay hindi na niya sisihin ang sarili at mamumuhay ng masaya. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa pinahihirapang puso ni Sungzi, tumutulong sa kanya na pakawalan ang kanyang pagkakasala. Bigla silang nakita ng isang gwardiya. Mabilis na hinawakan ni Sungzi ang kamay ni Boksil at tumakbo sila ng buong bilis. Nagtago sila sa madilim na sulok at nakaiwas sa paghabol ng gwardiya. Sa sandaling iyon, napansin nila kung gaano sila kalapit sa isa't isa at agad na lumayo, nahihiya. Nang umuwi si Boksil, tinawagan niya ang kanyang ina pero kakaiba ang tono nito. Nalaman niyang kanina pala, nakipag-ugnayan si Kyung Hoon sa guro para patunayan ang pagkakakilanlan ni Boksil at nabanggit ito ng guro sa kanyang ina. Sa takot na mawala ang anak na pinalaki niya ng matagal, nagkunwari ang ina na hindi nakarinig at tahimik na bumalik sa loob ng bahay. Samantala, ibinahagi ni Kyung Hoon ang kanyang hinala sa pamilya ni Haeso na si Boksil ay maaaring ang matagal nang nawawalang apo. Ngunit dahil kulang pa ang ebidensya, sinabi ng chairman na mag-imbestiga muna ng mabuti bago gumawa ng konklusyon. Samantala, sa opisina, pinag-uusapan ni Sungzi ang trabaho kasama si Mai Hayon. Masyado silang nakatutok kaya hindi naglakas loob si Boksil na istorbohin sila. Biglang tumulog ang isang telepono. Akala niya sa kanya ito pero kay Sungzi pala kaya ipinaalam niya sa kanya. Nagulat si Mai Hayon nang makitang pareho pala ang kanilang mga telepono. Ang tawag ay galing sa isang magasin. Sinabi nila na nagkamaling nagpadala si Boksil ng larawan na may mga guhit sa mukha ni Sungzi. Nahihiya, nagmadali siyang magpaliwanag na hindi ito sinasadya at baka may virus na nagpasira sa kanyang computer. Pagkatapos ng trabaho, nakita siya ni Sungzi sa isang panaderya at nagpa siyang pumasok. Dahil sa kuryosidad, tinanong niya kung ano ang binibili nito. Gusto pala ni Boksil bumili ng cake para sa kanyang ina na mahilig sa matamis pero masyadong mahal para sa kanya. Nang walang pag-aalinlangan, si Sungzi mismo ang nagbayad ng cake. Nang malaman niyang hindi pa nakakapunta si Boksil sa sinehan, dinala niya ito para maranasan niya sa unang pagkakataon. Pero habang nanonood, nakatulog si Boksil sa balikat niya. Sa kanilang pag-uwi, bigla nilang nakasalubong ang ama ni Sungzi na kasama ang kanyang kabit. Dahil matagal na silang hindi nakikita, gusto ng ama niyang makausap siya. Pero imbes na magpakita ng malasakit, binanggit niya ang pumanaw na nobya ni Sungzi, sinasabing hindi nagbago ang tipo niya, nahuhulog pa rin sa babaeng kamukha ni Haeso. Agad na sumagot si Sungzi na empleyado lang niya si Boksil at hindi siya makikipag-date sa taong katulad niya.
Narinig ni Bokshil ang bawat salita. Bagamat alam ni Seungji na naging malupit siya, ang kanyang pride ay pumigil sa kanya na mag-apologize muna. Sa halip, sinisi niya ito sa pagsunod sa kanya kahit saan, sinabi pa na hindi ito marunong sumakay ng taxi pauwi mag-isa. Hindi na nakapagpigil, sinabi ni Bokshil na kahit buhay pa ang girlfriend niya, makikipaghiwalay pa rin ito sa kanya. Walang taong makakatiis sa lalaking tulad niya. Sa pagsasabi nito, alam niyang maaari siyang masibak sa trabaho. Pero sa huli, si Seungji ang unang nakaramdam ng pagsisisi. Akala ng tatay niya ay birthday niya noon kaya dumaan ito para ibalik ang cake. Nang ma-realize kung gaano siya kasama, agad siyang tumakbo para hanapin si Bokshil. Pero nang makarinig siya ng reklamo nito tungkol sa kanya, sumiklab ulit ang galit niya at sinigawan ito kaya tumakbo ito palayo. Hinabol niya ito pero umalis na ang tren. Tumigil si Bokshil sa isang maliit na tindahan para bumili ng bagay pero kulang ang pera niya para mabayaran ito. Nang maalala niya ang malupit na mga salita ni Seungji, napaiyak siya. Hindi inaasahan, dumating ang kanyang tunay na ina para hanapin siya. Nang makita ang babaeng kamukha ng kanyang yumaong anak, hindi napigilan ng babae ang kanyang emosyon. Tinawag niya ang pangalan ng anak at sinabing may batang nawala noon na kamukha niya. Kahit naawa si Bokshil sa babae, mariing sinabi niyang hindi siya ang hinahanap nito. Samantala, umuwi si Seungji dala ang birthday cake, hindi na maibalik sa may-ari. Hindi niya maitapon ito, kaya sinindihan niya ang kandila para kay Bokshil, balak humingi ng tawad kinabukasan. Pero nagpa siyang magbitiw si Bokshil, ibinalik ang advance na sahod at teleponong binili niya. Habang paalis na siya, may tumawag. Ang kanyang ina sa probinsya ay nagkasakit ng malubha. Agad siyang tumakbo palabas. Nang makita si Seungji na hinahabol siya, inakala niyang gusto lang nitong mabawi ang telepono, kaya ibinigay niya ito at mabilis na umalis. Sakto naman, dumating ang katulong sakay ng kotse at agad na hiniram ito ni Seungji para habulin si Bokshil, nakalimutan niya ang takot sa pagmamaneho. Tinawag niya si Bokshil para sumakay, ibinalik ang sweldo at telepono, at sinabi na ipagpatuloy ang pagtrabaho sa kanya. Kaya nagbati ang dalawa at sabay na bumisita sa nanay ni Bokshil sa ospital. Doon, nakita nila ang guro at nalaman na nagkaroon ng gastritis ang nanay niya pero maayos na ngayon. Nakita niyang walang tigil ang pag-iyak ng nanay niya, kaya biniro niya ito na kung patuloy siyang iyak, hindi na siya uwi. Hindi niya inasahan na lalo pang umiyak ang nanay niya, nagmamakaawa na huwag siyang umalis. Hindi alam ni Bokshil na takot ang nanay niya na baka bumalik siya sa mayamang pamilya at iwanan siya. Sa labas, humingi ng pabor ang guro kay Seungji na tulungan siyang magturo sa mga bata sa paaralan. Ngunit ang mga bata ay nakatitig lamang ng blangko, hindi maintindihan ang mga sinasabi ni Seungji. Dahil sa awkward na pakiramdam, napahinda ng maluwag si Seungji nang biglang pumalakpak si Bokshil at pinuri siya, na nag-udyok sa lahat na pumalakpak din, nagpagaan ng kapaligiran. Isang batang mausisa ang nagtanong kung ano ang relasyon nila, at sumagot si Seungji na ito ay napakahalagang relasyon. Nang marinig iyon, hindi mapigilan ni Bokshil ang makaramdam ng saya. Pagkatapos ng klase, inimbitahan niya ito na sumama sa kanya at sa mga bata para manghuli ng isda. Unang beses niya itong subukan, pero nakahuli si Seungji ng marami at nakaramdam ng labis na pagmamalaki. Umupo silang dalawa sa tabi ng ilog, tinatamasa ang bunga ng kanilang paghihirap at pinag-uusapan ang kanilang mga pangarap. Sinabi ni Bokshil na pangarap niyang maging screenwriter, at dahil sikat na direktor si Seungji, sigurado siyang matutulungan siya nito. Hindi niya alam na sa mismong sandaling iyon, pumunta si Haesung sa kanyang bahay para i-verify ang kanyang pagkakakilanlan. Tinanong niya ang ina kung dati ba siyang nagtrabaho sa isang restaurant sa Seoul. Nang marinig iyon, nataranta ang babae at itinanggi ang lahat, na lalong nagpalalim sa kanyang hinala. Samantala, ipinakita ni Bokshil kay Seungji ang kanyang unang script pero pinunan niya ito ng walang awa. Tinukso pa niya ito na nagsasabing dahil hindi pa siya nai-in-love, paano siya makakasulat ng bagay na napakatradisyonal. Pagkatapos ay nalaman na ang kwentong ito ay isang kwento ng kanyang ina noon tungkol sa kung paano siya iniwan ng isang lalaki. Dahil sa masakit na nakaraang iyon, hindi kailanman ninais ng kanyang ina na mawala si Bokshil. Pero ngayon, nalaman na ng chairman ang lahat sa pamamagitan ni Haesung. Bago sila dumating, sina Bokshil at Seungji ay gumugol ng masayang araw na magkasama doon, nang gabing iyon, nanatili siya sa parehong lumang silid, iniisip kung ang mga daga ay tumatakbo pa rin sa kisam. Nagkataon na natagpuan niya ang talaarawan ng pagkabata ni Bokshil. Sa pagbabasa ng mga inosenteng salita, nadama niya ang mas malalim na pagmamahal para kay Bokshil at tahimik na binati siya ng magandang gabi. Lumabas lang sana siya para sa sariwang hangin, ngunit nakatulog siya nang hindi namamalayan. Nang magising, sinabi niya kay Bokshil na tutulungan niya itong makamit ang pangarap na maging screenwriter. Binalak ni Seungji na bumalik muna sa Seoul habang mananatili si Bokshil hanggang sa ganap na gumaling ang kanyang ina. Ngunit pagkaalis lang ng kotse niya, dumating agad ang madam. Nang ipakita ng ina ni Bokshil ang lumang polo, nakilala niya ito agad bilang suot ng matagal niyang nawawalang anak at napaiyak. Kasabay nito, inihayag ng guro, sa ngalan ng ina, kay Bokshil na siya ay inampon at panahon na para bumalik sa tunay niyang pamilya. Sa pagsunod sa kanya pauwi, ang bawat hakbang niya ay nagiging mas mabigat. Nang makita siya ng ginang, emosyonal na tumakbo ito, niyakap siya at tinawag sa tunay niyang pangalan, Hyrim. Tahimik lang na nakatayo ang amang ina, pinapanood silang muling magkita. Si Bokshil, hindi matanggap ang katotohanan, tumakbo palayo sa pagkabigla. Nanatili ang guro para ipaliwanag ang lahat sa ginang. Matapos mawala ang anak sa sunog, ang amang ina ay nakaranas ng matinding pagkabalisa. Nang makita si Bokshil na nakulong sa apoy at iniligtas siya, tumanggi ang ginang maniwala, akala niya ay pagdukot ito.
Ayaw niyang patawarin ang babae, pero nakita niya kung gaano ito kasimple at tapat, kaya't hindi na niya itinuloy pa. Samantala, hindi pa rin alam ni Sungsi na si Boxil pala ang nakababatang kapatid ni Haiso. Sa bahay, sinubukan pa niyang mag-ihaw ng isda tulad ng dating ginagawa niya. Habang naghihintay, nanabik siyang marinig ang boses nito pero hindi sinagot ni Boxil ang kanyang mga tawag. Nasunog ng husto ang isda dahil dito. Gayunpaman, hindi pa rin sumuko si Sungsi. Bumili siya ng mga tiket sa World Cup para sa kanilang dalawa dahil minsan lang sinabi ni Boxil na gusto niyang makita ito ng personal. Noong panahong iyon, nakatulog si Boxil sa tabi ng ilog at nagpalipas ng buong gabi roon hanggang sa matagpuan siya ng guro. Hinikayat niya itong bumalik, ngunit matigas ang ulo niyang tumanggi, tahimik na nakatingin sa bahay mula sa malayo. Makalipas ang mahabang sandali, sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob si Boxil na bumalik. Agad na lumabas ang kanyang ina, hinawakan ang kamay niya ng may pagmamahal, hinikayat siyang umuwi para makasama nila ang kanyang lolo. Pero gusto pa rin ni Boxil na manatili sa lugar na ito. Sa araw ng laban sa World Cup, dumating si Sungsi at naghintay ng matagal, pero hindi dumating ang taong inaasahan niyang makita. Nang sumapit na ang gabi at umuwi na ang lahat, hindi pa rin niya nakikita si Boxil. Kahit ilang beses siyang tumawag, hindi sumasagot si Boxil. Sa sandaling iyon, wala nang ibang inaalala si Boxil. Nanatili siya sa tabi ng kanyang ina, na patuloy na umiiyak ng walang tigil dahil alam niyang malapit na silang maghihiwalay ng kanyang anak. Pumayag lang siya ng personal na dumating ang guro para hikayatin si Boxil na bumalik at muling makasama ang pamilya para mabayaran nila ang operasyon ng kanyang ina. Nang magpaalam sa kanyang ina, umiti si Boxil at nangakong babalik agad, pero nang makita ang kanyang inang umiiyak habang pinapanood siyang umalis, hindi niya napigilan ang kanyang luha. Hindi pa gaanong kalayo ang kotse nang buksan ni Boxil ang pinto, tumakbo pabalik sa bahay, at binigyan ang kanyang ina ng telepono para makapag-usap sila. Samantala, labis na nag-aalala si Sungsi nang hindi pumasok si Boxil sa trabaho. Agad niyang tinawagan ang numero nito, pero ang ina ni Boxil ang sumagot sa telepono. Nang marinig ang tawag na yon, naging usyoso ang kanyang assistant. Posible kaya na umabot na ang relasyon nila sa punto ng pagpapakilala sa mga magulang. Nang makarating si Boxil sa mansyon, gabi na. Dinala niya ang mga gulay na inihanda ng kanyang alagang ina bilang regalo para sa ginang. Gayunman, medyo awkward ang ekspresyon ng ginang nang hikayatin niya si Boxil na mabilis na makita ang lolo na matagal nang naghihintay sa kanyang nawawalang apo. Labis na naantig ang lolo at nangako na babayaran niya ang lahat ng taon na nabuhay si Boxil sa kahirapan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, nanatili siya sa isang malaki at komportableng silid. Masaya si Boxil na parabang nananaginip siya. Sa oras na yon, binigyan siya ng kanyang ina ng isang pares ng high heels na sakto sa kanya. Noon pa man ay gusto ni Boxil ang isang pares na ganoon. Sa tuwing nakikita niya ang kanyang mga kasamahan sa trabaho na suot ang mga ito, talagang gusto niya. Ang kanyang ina ay lalong naging mapagmahal sa kanya at nangako na anuman ang gusto ni Boxil, bibilhin niya ito. Kinabukasan, hindi pa rin dumating si Boxil sa trabaho at hindi maabot ang kanyang telepono. Nag-aalala, pumunta si Sungsi sa address na nakalista sa file niya, pero walang sumagot sa pinto kahit gaano katagal siyang tumawag. Habang paalis na siya, napansin niya na may nahulog na labada sa lupa. Nang yumuko siya para pulutin ito, sakto namang dumating si Sonjong. Madaling mapagkamalan ng eksena, pero mabuti na lang at nakilala niya si Sungsi kaya nakaalis siya ng maayos. Nang mabalitaan ni Sungsi na bumalik na sa trabaho si Boxil, masayang bumalik siya, pero sa harap niya ay nagkunwari pa rin siyang boss at pinagalitan siya para ipakita ang otoridad. Pagkatapos, dinala niya si Boxil sa bookstore para bumili ng mga sikat na akda na pag-aaralan niya habang sinusulat ang susunod niyang script. Sabik siyang ginagabayan siya, pero nahuli ang atensyon ni Boxil sa mga hayop sa aquarium. Nakita ni Sungsi na masaya at inosente si Boxil, kaya lalo siyang nagkagusto dito. Ang pulang sapatos na suot niya ay sobrang kitang-kita, kaya hindi niya mapigilang maging curious tungkol dito. Hindi itinago ni Boxil ang anuman at sinabi na may ate siya, pero akala ni Seungzi nagbibiro lang siya. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng gulo ng malakas na pagalitan ng isang babae ang isang lalaki. Hindi inaasahan, ang lalaking iyon pala ay ama ni Seungzi, kaya agad siyang pumagitna at siya na mismo ang nagkusang sisihin. Samantala, ang kanyang kaibigan, nang malaman na anak pala si Boxil ng mayamang pamilya, gusto siyang hinga ng tulong. Pero bago pa siya makapagsalita, dumating na ang mga bodyguard para isama si Boxil. Lumabas na dahil umalis siya nang walang paalam, nag-aalala pala ang buong pamilya niya. Ipinaliwanag niya na nagtrabaho siya, pero pinilit ng pamilya na mag-resign siya at sinabing mag-aayos ang lolo niya ng bagong trabaho. Sa sandaling iyon, dinala ni Maehyun si Jeong Hoon sa bahay para makilala ng lolo niya ang taong tumulong na maiuwi si Boxil. Sa oras ng kainan, nakasanayan niyang itaas ang isang paa sa upuan at kumain ng mabilis, kaya pinaalalahanan siya ng kanyang ina na kumilos ng maayos. Dahil dito, inatasan ng kanyang lolo si Jeong Hoon na turuan siya ng tamang asal. Nang malaman ng kanyang ina na nagtatrabaho rin si Boxil sa kumpanyang iyon, tinanong niya kung sino ang direktor na pinagsisilbihan niya. Habang gusto sanang banggitin ni Boxil ang pangalan ni Seungzi, bigla namang binago ni Maehyun ang usapan na ikinatigulan ni Boxil. Kaya lumabas siya para itanong kung bakit. Ipinakita sa kanya ni Maehyun ang album na puno ng mga larawan ni Haisuo at Seungzi, inihayag na ang pumanaw niyang kapatid at si Seungzi ay dating magkasintahan at balak pang magpakasal. Ngunit, si Seungzi ang hindi direktang dahilan ng pagkamatay ng kanyang kapatid, kaya sinabi ni Maehyun na huwag ipaalam sa kanilang ina na nagtatrabaho si Boxil para sa kanya. Pagkaalam ng katotohanan, naramdaman ni Boxil ang kirot sa kanyang puso, natatanto na nahulog na pala ang loob niya sa lalaking ito.
Kinabukasan, lihim siyang pumasok sa trabaho, ngunit sa kasamaang palad ay nakita siya ng kanyang lola. Para makarating sa kumpanya, kailangan niyang magsinungaling sa kanyang ina. Ngunit pagdating niya sa opisina, wala roon si Seungjae. Nalungkot si Boksil at humiga sa kanyang mesa hanggang sa bigyan siya ng assistant ng mga dokumentong dapat ihatid sa conference hall. May press conference na ginaganap doon. Nang magbahagi si Seungjae ng kanyang opinyon, tinutulan ito ng isang direktor at ininsulto siya, sinasabing may baluktot siyang pag-isip tulad ng ama na palaging lumalandi sa mga batang babae. Nakita ni Boksil na hinahamak ang lalaking gusto niya, kaya nagalit siya. Sa labas, nagkunwari siyang aksidente at hinampas ang lalaki sa ulo. Bago pa ito makaganti, hinila niya ang kamay ni Seungjae at tumakbo palayo. Hindi siya pinagalitan nito sa kanyang kapusukan. Sa halip, pinuri pa siya sa kanyang magandang ginawa. Dinala pa niya ito sa paaralang dati niyang pinasukan noong bata at ikinuwento ang maraming kwento. Gusto ni Boksil na sabihin sa kanya na ang tunay niyang pangalan ay hindi Boksil kundi Hyrim, ang nakababatang kapatid ng yumaong kasintahan niya, pero inakala ni Seungjae na nagbibiro lang siya. Sa ngayon, sumasakit na ang mga paa ni Boksil dahil sa mataas na takong. Nang mapansin ito ni Seungjae, nagmadali siyang bumili ng gamot at maingat na pinahiran ang paa niya. Ang malambing na galaw na iyon ay nagpainit sa kanyang puso, pero ano ang magagawa ni Boksil kung nahulog ang loob niya sa dating kasintahan ng kapatid? Wala siyang magawa kundi sabihin na magbibitiw na siya dahil wala na raw siyang sigasig sa trabaho. Gayunpaman, ang umalis ng walang paalam ay tila nakakahinayang. Gusto pa rin ni Boksil na alalahanin siya ni Seungjae, kaya bumili siya ng halamang nakabanga bilang paalam na regalo. Hindi matanggap ni Seungjae na umalis siya kaya nagmadali siyang habulin ito. Pero nang nagpa siya na siyang tumakas, hindi niya hahayaang mahanap siya nito. Nagtago siya sa lugar na hindi siya makikita at dahil doon, hindi siya naabutan. Nang marinig niya ang boses ng kanyang ampon na ina na nagtatanong kung mabuti ang kalagayan niya, hindi napigilan ni Boksil ang kanyang luha. Nakita ito ng ginang at nalungkot pero nang lumapit para magtanong, mabilis na pinunasan ni Boksil ang luha at nagkunwaring ayos lang siya. Ngunit sa kaibuturan, hinahanap-hanap pa rin niya si Seungjae. Nagpadala siya ng mensahe para magpasalamat at bumati ng magandang kalusugan. Kahit gustong-gusto ni Seungjae na sabihin ang lahat, kahit hilingin na manatili siya, hindi siya naglakas loob sumagot. Sabik siyang naghintay ng tugon, pero ang natanggap lang ni Boksil ay otomatikong mensahe mula sa sistema. Kahit tumingin siya sa langit, ang mukha ni Seungjae ang nakikita niya, pero hindi lang siya ang ganoon. Saan man tumingin si Seungjae, nakikita rin niya ang nakangiting mukha ni Boksil. Ayaw niyang malayo sa kanya, kaya sinadya niyang tawagan at pagalitan, hindi ba sabi mo pangarap mong maging screenwriter? Bakit ka susuko ng ganun-ganun lang bago ka pa magsimula? Ang pagtakbo mo, hindi ba duwag yon? Habang nakikinig siya, bumibigat ang kanyang damdamin at hindi na siya makakain ng almusal. Nang makita siyang ganoon, nag-alala ang buong pamilya. Nakiusap si Boksil na payagan siyang bumalik sa kumpanya. Nangako siyang pagkatapos ng proyektong ito, susunod siya at mag-aaral sa kolehiyo gaya ng gusto ng kanyang ina. Dahil alam niyang hindi siya makakapanghikayat mag-isa, hinila niya si Mahyon para tulungan siyang itago na nagtatrabaho pa rin siya kay Seungjae. Kahit maraming tumutol, nang bumalik si Boksil sa kumpanya, lubos na nagbago ang pakikitungo ni Seungjae. Hindi na niya hinayaang utusan siya ng mga tauhan at maging isa sa kanila ay kanyang pinagsabihan ng maigi. Habang masayang-masaya si Boksil, ang kanyang ina naman ay labis na nag-aalala, gustong pumasok agad ang anak sa unibersidad kaysa magtrabaho. Dahil mayaman naman ang pamilya, kinausap ng chairwoman si Jeong Huon na bantayan ang kanyang apo. Samantala, nais ni Seungjae na ihatid si Boksil pauwi sa kanyang bagong biling kotse, ngunit nagmadali siyang humanap ng paraan para makatakas. Kung hindi, malalantad ang kanyang lihim na siya pala ang nakababatang kapatid ni Haiso. Gayunpaman, masigasig na iginiit ni Seungjae na ihatid siya habang hinihimok din siya ng kanyang katrabaho na sumakay sa kotse. Wala nang magawa si Boksil kundi sumama sa kanila. Sunod sa kanyang mga direksyon, nakarating sila sa bahay ni Sun Chang at mainit silang inanyayahan ng babae paakyat. Habang nakatingin sa kumpanya mula roon, nagkomento si Seungjae na masyadong malayo at hindi maginhawa para kay Boksil ang pagbiyahe. Nang malapit ng ibunyag ni Sun Chang ang katotohanan, tinisod siya ni Boksil para pigilan. Mabilis niyang hinila ang kaibigan sa tabi at nagmakaawa na itago ang lihim. Nang gabing iyon pagka-uwi ni Boksil, nagulat siya nang makitang itinapon ang supot ng gulay na ibinigay ng kanyang ampon na ina. Sa pag-akalang ginawa ito ng katulong ng walang pahintulot, sabik siyang nagpaliwanag ng benepisyo nito sa kalusugan, ngunit dumating ang kanyang ina at pinagalitan ang katulong dahil hindi agad itinatapon. Noon lang napagtanto ni Boksil na hindi pala gusto ng kanyang ina ang amoy nito at walang awang itinapon ang buong pusong regalo ng kanyang inainahan. Kinabukasan, tumago si Boksil sa kusina para kumuha ng pagkain pero nahuli siya ng kanyang ina. Napilitan siyang magsinungaling, sinabing dadalhin niya ito sa kanyang inainahan. Dahil dito, inutusan ng kanyang ina ang katulong na magdagdag ng seafood at mamahaling alak bilang regalo pero pinagbawalan na si Boksil na bumisita roon muli. Nang dinala ni Boksil ang mga bagay na yon sa pagtitipon ng mga kasamahan, nagulat silang lahat at nagtanong kung paano niya ito nabili. Kinailangan niyang sabihin galing sa tindahan ng kaibigan niya para hindi sila magsuspetsa. Sa kasagsagan ng party, napansin ni Seungjae na tila may bumabagabag sa kanya. Matapos uminom ng maraming alak, hiniling niya kay Chanho na bumili pa at malumanay na tinanong kung ano ang bumabagabag kay Boksil. Pero ang pagharap sa kanya ng ganito ay lalong nagpahirap sa kanya para magsalita. Kung malalaman ni Seungjae na si Boksil ay kapatid ni Haiso, hindi ba siya magugulat?
Ang mas sumakit pa ay nang tanungin niya kung gaano niya kamahal si Haiso, at ang sagot niya ay nagparamdam kay Boxil na hindi siya kailanman makakapantay sa kanyang kapatid. Dahil hindi pa umuwi si Boxil, inakala ng ginang na pinapanatili siya roon ng kanyang alagang ina. Hindi niya alam na kasama pala ni Boxil si Seongjae, kaya tumawag siya sa alagang ina at nagulat nang malaman na wala roon si Boxil. Nabahala ang lahat at nagsimulang tumawag sa iba't ibang lugar para hanapin siya. Nagmadali rin si Seongjae na hanapin siya at sa wakas ay natagpuan niya si Boxil sa labas. Nang harapin ang mga tanong niya, nasaktan si Boxil at napaiyak. Kahit hindi niya alam kung bakit ito nalulungkot, hinawakan ni Seongjae ang kamay niya habang naglalakad sila pabalik, kumakanta para pasayahin siya. Pagdating sa bahay, agad na hinarap ni Boxil ang galit ng kanyang ina dahil sa pagsisinungaling. Mula noon, pinagbawalan na siyang magtrabaho bilang assistant sa film crew. Samantala, ang kanyang amang ampun sa probinsya ay nag-aalalang naghahanda para pumunta sa Seoul, pero tumawag si Boxil sa bahay, kaya napanatag na ang loob nito. Kinabukasan nang hindi nakita ni Seongjae si Boxil sa trabaho, nag-alala siya at tinanong ang matalik nitong kaibigan. Pero dahil hiniling na ni Boxil kay Sonchang na itago ang sikreto, kahit gaano pa siya kulitin, sinabing wala siyang alam. Nang araw na yon, dinala siya ng kanyang ina sa tindahan ng damit at lubusang nagbago. Binago ang kanyang estilo para magmukhang mayamang dalaga dahil napaka-importante ng araw na yon. Sa daan, patuloy siyang pinaalalahanan ng kanyang ina na kumilos ng maayos at gumawa ng magandang impresyon. Sa hotel, nagtipon ng buong pamilya kasama si Junghan at sinamahan siya. Inimbitahan din si Seongjae. Nang makita ni Seongjae ang likod ni Boxil, agad siyang sumunod. Napansin niya na hinahanap siya nito at mabilis na nagtago sa likod ng haligi para tumakas. Sa kabila nito, nakita at nahuli pa rin siya ni Seongjae. Nang makita si Boxil na nakasuot ng elegante, lalo siyang nag-usisa kung saan nakuha ang mga damit. Napilitan siyang magsinungaling para maalis ang hinala at nangakong magpapaliwanag mamaya. Noon, naghanap ang kanyang ina kay Boxil kaya nagmadali siyang sumugod habang iniiwasan si Seongjae. Subalit, isa pala siya sa mga bisita sa handaan. Dahil dito, natakot si Maehyeon na mabunyag ang totoo at humanap ng paraan para paalisin siya bago lumitaw si Boxil. Ngunit biglang umakyat ang chairman sa entablado at inihayag sa lahat na natagpuan na niya ang matagal nang nawawalang apo. Nang lumitaw si Boxil sa tabi ng chairman, lubos na nagulat si Seongjae. Hindi siya makapaniwala na siya pala ang nakababatang kapatid ni Haiso. Naglakad siya palayo na tuliro, ngunit napansin ng ina ni Boxil ang kanyang presensya at nalaman din na ang kanyang anak ay nagtatrabaho sa ilalim ng lalaking ito. Agad niya itong sinampal sa mukha at binalaan, paano ka naglakas loob na magpakita dito ng walang hiya? Ikaw na ang dahilan ng pagkamatay ni Haiso at ngayon gusto mo pang samantalahin ang kanyang kapatid. Hindi man lang nakapagsalita si Seongjae dahil alam niyang kasalanan niya ang lahat. Paglabas niya ng venue, tumulo ang luha ng sakit sa kanyang mukha. Malupit ang tadhana. Nahulog siya sa pag-ibig sa nakababatang kapatid ng kanyang yumaong kasintahan, ang mismong babae na siya ang naging sanhi ng kamatayan. Ang paso ng bulaklak na minsang pinahahalagahan ni Seungzi ay nawasak na ngayon tulad ng kanyang puso. Kahit nang muling makita niya si Boxil sa kumpanya, sa harap ng maliwanag nitong ngiti, wala na siyang tapang na harapin siya at gusto lang siyang iwasan, pero patuloy siyang hinahabol ni Boxil. Ngayong araw, kailangan ni Seungzi na pumunta sa isang business trip kasama si Maehyeon. Sinabihan nila si Boxil na umuwi muna, ngunit bigla siyang tumalon sa kotse at iginiit na sasama sa kanila. Nang dumating sila, hindi pinayagan ni Maehyeon na pumasok si Boxil dahil ang lugar ay puno ng mga taong hindi niya kilala. Gayunman, nagkubli pa rin si Boxil at naghintay ng pagkakataong makausap si Seungzi. Natatakot siya na baka sisihin siya nito dahil itinatago niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ngunit bago pa man makasagot si Seungzi, lumapit na ang kaibigan nito. Ipinakilala siya ni Seungzi bilang Hairim, kapatid ni Haiso, at kumilos na parang hindi sila magkakilala. Nasaktan siya ng husto, ngunit hindi lamang si Boxil ang nagdusa. Upang magpa siyang lumayo sa kanya, si Seungzi, bagamat nasasaktan, ay nagsumite ng kanyang resignation. Kinabukasan sa kumpanya, hindi na nakita ni Boxil si Seungzi, tanging ang assistant niya sa opisina. Habang iniisip kung nasaan siya, inimbitahan siya ni Jonghyun na maghapunan sa isang mamahaling restaurant. Gaano man kabait ang lalaking iyon sa kanya, hindi pa rin makalimutan ni Boxil si Seungzi. Ngunit hindi siya komportable sa eleganteng lugar, kaya niyaya niya si Jonghyun na pumunta sa maliit na bar. Patuloy na umiinom si Boxil, sinusubukang lunurin ang kanyang kalungkutan, at tinanong si Jonghyun kung talagang kamukha niya si Haiso. Uminom siya ng sobra kaya nalasing at nawalan ng kontrol sa sarili. Hindi niya namalayan, napunta siya sa bahay ni Seungzi. Nang makitang malamig at walang pakialam ito, hindi niya napigilan at nagreklamo, ano ba nang mali kong ginawa? Hindi ko naman sinadyang itago ang katotohanan sa'yo. Dapat mabuti ang pakikitungo mo sa akin dahil ako ang kapatid niya. Nang marinig iyon, hinila ni Seungzi si Boxil at sinabi, kung buhay pa si Haiso, ako ang magiging bayaw mo. Ang mga salitang iyon ay sumira sa pangarap ni Boxil at ibinalik siya sa malupit na katotohanan. Umiyak siya hanggang sa himatayin at binuhat siya ni Seungzi pauwi. Kinabukasan ng magising si Boxil, wala siyang matandaan. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ampon na ina. Nagmadali siyang bumalik sa kanyang bayan, nag-iwan ng liham para sa pamilya na nagsasabing panahon na ng pagtatanim ng patatas at kailangan niyang tulungan ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, masayang nagkita ang mag-ina matapos ang mahabang panahon na paghihiwalay. Nagsagawa sila ng maliit na salusalo para salubungin ang pagbabalik ni Boxil at syempre, naroon din ang guro.
Para kay Sungzi naman, matapos magbitiw sa trabaho, mas marami siyang oras para sa sarili. Nakipagkita siya sa isang dating kaibigan at sabay silang nagbalik-tanaw sa nakaraan. Biglang binanggit ng kaibigan ang nakababatang kapatid ni Haiso, kaya naalala ni Sungzi ito. Samantala, abala si Boxil sa pagtatanim ng patatas kasama ang kanyang ampon na ina nang dumating ang kanyang tunay na ina at lolo mula sa Seoul. Nagulat sila nang makita si Boxil na nagtutulak ng kariton kasama ang kanyang ampon na ina. Agad nila siyang dinala sa loob para sa pribadong usapan, iginiit na hindi siya dapat gumagawa ng ganitong trabaho at kailangang bumalik sa Seoul. Nangako ang kanyang lolo na anumang posisyon ang gusto ni Boxil sa kumpanya, ibibigay niya ito para sa kanya. Gayunpaman, nakiusap si Boxil na manatili pa ng ilang araw. Nang mapag-isipan na walang saysay ang paghikayat, nakipag-usap ang ginang ng pribado sa amang ina at hiniling na huwag nang tawagan si Boxil. Ngunit sa huli, umuwi ang pamilya ng walang dala habang ang kanilang anak ay nanatili para alagaan ang kanyang amang ina. Kahit sinubukan siyang hikayatin ng kanyang ina na bumalik sa Seoul, lumabas si Boxil mag-isa para pagmasdan ang kalangitan. Ang malamig na hangin ay nagpaalala sa kanya ng sandaling hinawakan ni Sungzi ang kanyang kamay at kumanta para sa kanya. Si Sungzi naman ay nasa aklatan nagbabasa ng makatanggap ng tawag mula kay Mahyon. Dahil alam niyang nagbitiw na siya, sinadya nitong ayusin ang pagkikita sa isang kilalang senior, pinilit siyang dumalo. Nang umuwi si Sungzi para mag-impake, natamaan niya ang basurahan, kaya nahulog ang sirang paso ng bulaklak. Dahil sa damdamin, pinulot niya ito at ibinalik sa mesa. Habang paalis na siya, biglang tinawag siya ng chairman dahil tanging si Sungzi lang ang makakahikayat kay Boxil na bumalik. Gusto ng chairman na bumalik si Sungzi sa kumpanya at inatasan si Boxil na magtrabaho sa ilalim niya. Pero nang tumanggi si Sungzi, nagalit ang chairman at pinagalitan siya dahil sa pagiging iresponsable. Kung nakakaramdam ka pa rin ng guilt sa pagkamatay ni Haiso, dapat ikaw ang magbalik sa kanyang nakababatang kapatid. Dahil dito, kinansela ni Sungzi ang plano niya sa mga kaibigan at agad na nagmaneho papunta sa baryo ni Boxil. Hindi na siya kailangang maghanap pa ng malayo. Naglalakad siya sa harap niya, pero hindi niya magawang tawagin ang pangalan nito, tahimik lang siyang sumusunod sa likuran. Parang may naramdaman siya, lumingon siya at masayang tinawag siya. Tuwang-tuwa siya, akala niya hinanap siya ni Sungzi. Pero hindi pala, nang sabihin niyang pumunta lang siya dahil kapatid siya ni Haiso at inutusan siya ng chairman na wala ang pag-asa sa kanyang mga mata. Ano man ang mangyari, oras na para bumalik. Tulad ng dati, hiniling ng kanyang mabait na inaampun kay Boxil na magdala ng regalo para sa ginang na nagparamdam sa kanya ng guilt dahil hindi niya masabi ang totoo na ang mga gulay ay itinapon. Nang dumating ang oras ng pamamaalam, mahigpit na nagkahawak kamay ang mag-ina, ayaw maghiwalay. Sa buong biyahe, tahimik at malungkot si Boxil. Binuksan ni Sungzi ang radyo pero hindi man lang siya ngumiti. Pagkalipas ng mahabang biyahe, napagod si Boxil at nakatulog at marahang tinakpan siya ni Sungzi ng kanyang jacket. Pagdating sa bahay, nag-alala si Boxil na pagagalitan siya pero tuwang-tuwa ang kanyang lolo na makita siyang muli. Ang kanyang ina, na halos nagkasakit sa sobrang pag-aalala, ay napaiyak habang mahigpit siyang niyayakap. Magkasama silang natulog hanggang umaga. Kinabukasan, maagang gumising ang kanyang ina at personal na naghanda ng almusal para kay Boxil. Matapos ang nangyari, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa sarili niya. Maging ang mga gulay mula sa foster mother, ngayon ay nasasarapan na ang ginang at ginamit sa pagluluto. Nang araw na yon, masayang-masaya si Boxil na makasama muli si Seungzai, pero malamig siyang ipinasa sa kaibigan, isang manunulat, para matuto ng pagsusulat ng script. Pagkatapos itakda ang gawain, umalis siya ng walang imik, iniwan siyang mag-isa kasama ang lalaki. Nang matapos ang araw ng trabaho, tahimik na umuwi si Boxil, pero inimbitahan siya ni Jong-hoon sa isang restaurant. Doon, muling nagtipon ng apat, ngunit malayo sa masaya ang kapaligiran. Nang malaman na binago ni Jong-hoon ang buhok dahil kay Boxil, nagselo si Seungzi at nagsalita, nakuha ang atensyon ng lahat. Nahihiya at hindi maipaliwanag ang sarili, mabilis na gumawa ng dahilan si Seungzi para umalis ng maaga. Sa kanyang pag-uwi, masigasig na isinulat ni Boxil ang kanyang script, hinahabol ang pangarap na maging screenwriter. Nakita ng kanyang ina ang anak na ganito kaya lalo siyang nag-alala. Dahil malapit na ang kaarawan ni Boxil, nagpasya siyang maghanda ng malaking selebrasyon. Inimbitahan pa nga ni Madam si Seungzai. Kinabukasan, dinala ng kanyang ina si Boxil sa spa para sa facial, tapos namili sila ng bagong damit. Hindi kumpleto ang okasyong ito kung wala ang kanyang inainahan na nagpalaki sa kanya, kaya tinawagan siya ni Boxil. Ngunit dahil ipinagbawal ito ng madam, hindi sinagot ng inainahan ng tawag. Kaya kumuha na lang ng litrato si Boxil at ipinadala ito sa kanya. Sa sandaling iyon, nagsisimula pa lang ang party, nagtitipon ang mga bisita at syempre, naroon si Seungzai. Nang makita siya ng mga tao na dumating, nag-alala sila na baka magalit ang ginang, pero nang malaman nilang siya pala ang nag-anyaya, napabuntong hininga silang lahat. Maya-maya, lumapit ang ginang at ang kanyang kaibigan kina Seungzi at sa iba pa. Mainit niyang ipinakilala si Jong-hoon, halatang may balak siyang ipares ito sa kanyang anak na babae. Kay Seungzi naman, itinuring lang siyang mentor ni Boxil, tanging dahilan kung bakit siya inimbitahan. Kahit na sinubukan ni Seungzi na magtago sa sulok na walang makakakita sa kanya, si Boxil pa rin ang laging nakakahanap sa kanya. Lumitaw siya na may maliwanag na ngiti at inosenteng mga mata. Si Boxil lang ang nagmalasakit kay Seungzai, kaya imposible para sa kanya na hindi buksan ang kanyang puso. Sa sandaling iyon, tinawag ni Jong-hoon si Boxil, hiniling na bumalik siya dahil oras na para magsalita ang birthday girl. Pero dahil kinakabahan, hindi niya alam ang sasabihin, nagawa lang niyang ipakilala ang sarili niya. Dahil sa pakiramdam na masyadong simple, nagpa siya si Boxil na kumanta para sa lahat.
Doon lumabas ang tunay na intensyon ng ginang. Hindi lang niya gusto na isuko ni Seungzi ang kanyang damdamin, kundi pilitin din si Boksil na talikuran ang pangarap nitong maging screenwriter. Pagkatapos ng kanyang pagtatanghal, nang hindi mahanap si Seungzi saan man, labis siyang nadismaya. Samantala, tahimik lang niyang itinatago ang pagmamahal para sa kanya. Sa dami ng kanyang emosyon, hindi man lang siya naglakas loob magtapat sa kanyang matalik na kaibigan. Tinanggihan niya ang alok na magtrabaho sa ibang bansa para lang makita pa ang babaeng mahal niya. Pero nang makita niya si Boksil na masayang tumatawa kasama ni Jong Hoon, sumakit ang kanyang puso. Gusto niyang bumalik sila sa dati, pero dahil sa babala ng ginang, napilitang kumilos siya ng malamig para umalis na ito sa kumpanya. Para saan pa ang gusto mong maging screenwriter? Sa labas, napakaraming tao pa rin ang nakapila. Marami sa kanila ay mahuhusay na manunulat na. Sa tingin mo ba talagang kaya mo ito? Hindi ba ikaw ang nagsabing tutulungan mo akong maabot ang pangarap ko? Bakit bigla kang ganyan ngayon? Hindi makapaniwala si Boksil na masasabi ni Seungzi ang isang bagay na napakasama. Kahit nakasama si Jong Hoon sa concert, hindi mapigilan ang pag-agos ng luha sa kanyang mukha. Nagulat si Boksil nang malaman niya kay Mahyeon na aalis si Seungzi patungong Australia bukas, hindi alam kung kailan babalik. Kinabukasan, nag-impake si Seungzi ng kanyang maleta at naghanda umalis, pero dala pa rin niya ang paso ng bulaklak na bigay ni Boksil. Si Boksil naman, hindi alam kung pipigilan ba siya o hahayaan na lang niyang tahakin ang magandang karera. Sa huli, hindi niya kayang mawala ang lalaking mahal niya, kaya nagmadali siya sa opisina para hanapin siya, pero nakaalis na pala ito papuntang airport. Kaya agad siyang nagmadali roon, sabik na hinanap si Seungzi sa lahat ng dako, ngunit sa gitna ng maraming estranghero, hindi niya ito natagpuan. Sa kawalan ng pag-asa, sinubukan niyang tawagan siya, at sa wakas, sumagot siya, "Direktor, huwag ka nang umalis. Hinihiling ko sa iyo, manatili ka na lang, minsan lang." Nang marinig ang tinig ni Boksil na nanginginig sa luha, paano siya maiiwan ni Seungzi? Nang walang pag-aalinlangan, tumakbo siya pabalik sa kinaroroonan nito. Nang makita siyang muli ni Boksil, umiiyak siya nang hindi mapigilan, naniniwalang lumipad na ang eroplano, hanggang sa marinig niya ang pamilyar na tinig na tumatawag sa kanya. At sa pagkakataong ito, tinawag niya siyang Boksil, hindi ang malayong Hyrim. Ipinaliwanag niya na pupunta lang siya sa maikling business trip at tiyak na babalik. Samantala, ang kanyang kaibigan na naiwan na naghihintay ay nabalisa at sinubukang alamin kung nasaan si Seungzi, ngunit hindi inaasahang nakita siya kasama si Boksil. Napagtanto kung ano ang nangyayari, ang manunulat na si Park ay mabilis na gumawa ng dahilan para hilahin ang kanyang katulong palayo, natatakot na baka may makaalam sa kanila. Ngayon, tanging sina Seungzi at Boksil na lamang ang naiwan. Dahil ilang araw lang ang biyahe, sinabi niya na babalik siya agad. Nang marinig iyon, masayang pinaalis siya ni Boksil, at araw-araw ay minarkahan ang kanyang kalendaryo, nagbibilang hanggang sa araw ng kanyang pagbabalik. Hindi nagtagal, bumalik si Seungzi mula sa ibang bansa. Nang marinig ni Boksil ang balita, labis siyang natuwa. Nagmadali siyang pumunta sa kumpanya at pumasok sa opisina nito na may maliwanag na ngiti, hindi na mamalayan na naroon din si Jong Hoon. Dahil kababalik lang niya galing abroad, syempre may mga regalo si Seungzi para sa lahat. Binigyan niya si Jong Hoon ng ilang bitamina. Sabik na hinintay ni Boksil ang kanyang regalo, ngunit sinabi ni Seungzi na nakalimutan niyang bilhin ito. Sa katunayan, naghanda siya ng espesyal na regalo para lamang sa kanya. Kinabukasan, pagkatapos ng isang pulong, nagplano ang lahat na kumain ng tanghalian. Gayunpaman, si Writer Park ay may ibang appointment na. Nakita ang pagkakataon, mabilis na sinabi ni Boksil na libre siya at gutom na gutom. Kaya nagpunta silang dalawa sa restaurant kung saan si Boksil ay nagkukwento ng nakakatawa para patawanin si Seungzi, pero hindi niya ito natuwa. Nang patuloy niyang banggitin ang tungkol sa regalo, binigyan siya ni Seungzi ng libro na sinabi niyang makabuluhan at nagbigay sa kanya ng inspirasyon. Gusto lang niya itong asarin pero pagkalabas nila, inimbitahan niya ito na manood ng scene kasama siya. Sa sandaling iyon, natanggap ni Boksil ang parehong imbitasyon mula kay Jong Hoon. Gusto niyang makita ang reaksyon ni Seungzi, hindi niya inasahan na hayaan lang siya nitong sumama kay Jong Hoon nang walang imik. Para magkaroon ng pribadong oras kasama ang babaeng gusto niya, inupahan ni Jong Hoon ang buong sinehan. Ngunit sa kanilang pag-uwi, narinig niya si Boksil na nagsasabi na may taong laman na ng kanyang puso. Nang panahong iyon, inanyayahan ni Mahyeon si Seungzi na maglakad, nagbabalik tanaw sa mga alaala, at magkasama silang kumain sa isang restaurant. Dahil matagal na silang magkakilala, napagpasyahan niyang oras na para aminin ang kanyang damdamin sa kanya. Hindi inaasahan, sinubukan ni Seungzi na iwasan ang usapan. Nang umuwi si Boksil na malungkot, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Seungzi. Masayang nagmadali siyang makipagkita, pero nalaman lang na si Mahyeon, sugatan ang puso matapos matanggihan, ay ayaw umuwi. Wala nang magawa si Boksil kundi tumawag ng taxi, at sabay silang pumunta para sunduin siya. Pero pagkabalik nila, ibinuhos ni Mahyeon ang kanyang galit sa kanyang pinsan. Kinabukasan, pagdating ni Boksil, inutos agad ni Seungzi na magsumite siya ng sanaysay tungkol sa librong ibinigay niya. Nagulat siya at nabulalas, sino ba naman ang bibigyan ng regalo tapos pipilitin magsulat ng sanaysay. Pero pinagalitan siya ni Seungzi sa pagiging irresponsable at nauwi sa malakas na pagtatalo ng dalawa. Nasaksihan ng kanilang kaibigan ang buong pangyayari at agad na pagtanto na may gusto pala si Seungzi kay Boksil. Pero dahil kapatid siya ni Haiso, taos-pusong pinayuhan niya si Seungzi na huwag nang mahulog pa ng mas malalim. Alam ni Seungzi iyon nang higit kaninuman dahil hindi siya tatanggapin ng ina ni Boksil. At nga naman, sa mismong sandaling iyon, kausap ng ina niya ang ama tungkol sa plano na ipadala si Boksil sa Amerika para makilala ang pamilya ni Jong Hoon bilang paghahanda sa kanilang kasal.
Habang tumutulong si Bokshil sa ilang gawain, aksidente niyang natuklasan na noong pumunta si Sungsi sa Australia, gumugol siya ng 2 buong araw para humanap ng espesyal na regalo para sa kanya. Isang maliit na estatwa ng koala na diumano'y nagdadala ng mabuting kalusugan at umaalis ng malas. Bigla niyang napagtanto na ito mismo ang bagay na ibinigay niya sa kanya noon sa cave. Ang pagtuklas na yon ay nagbigay kay Bokshil ng pag-asa na baka may damdamin din siya para sa kanya. Nagmamadali siyang tumakbo para hanapin siya at sa wakas, nakita niya siya. Pero sa bahay, hindi siya makontak ng kanyang ina sa telepono, kaya tinawagan niya si Jong-hon para hanapin si Bokshil. Sa sandaling iyon, tinipon ni Bokshil ang lahat ng kanyang tapang, handang umamin at hiniling kay Sungsi na i-record ang mahalagang sandali. Ngunit kahit noon, hindi niya magawang sabihin ang mga salitang mahal kita na matagal na niyang itinatago. Tanging luha lamang ang walang tigil na umaagos sa kanyang mukha. Sa harap ng malawak na plaza, parang eksena mula sa fairy tale na nakita lang ni Bokshil sa TV, inanyayahan niya si Sungsi na sumayaw. At kaya nagsayaw silang dalawa sa plaza. Bigla siyang nagtanong, para sa'yo, anong klaseng tawa ko? Kung hindi ako ang nakababatang kapatid ni Haiso, maaari ba akong maging kasintahan mo? Hinila ni Sungsi si Bokshil sa kanyang mga bisig at hinalikan bilang sagot, ngunit sandali lang, pinagsisihan niya ito, binitawan siya, at tumalikod para umalis. Hindi maintindihan ni Bokshil ang ibig sabihin ng kanyang ginawa, kaya nagmadali siyang sumunod para humingi ng paliwanag. Bago pa sila makapag-usap, dumating si Jong-hon at nakita sila. Kaya hiniling ni Sungsi na ihatid niya si Bokshil pauwi, pero agad din niyang pinagsisihan ito. Dahil matapos ang halik na yon, hindi niya alam kung paano niya muling haharapin si Bokshil o kung paano aminin ang tunay na nararamdaman niya. Kinabukasan, nagpa siya si Jong-hon na ilipat siya sa kanyang departamento dahil ayaw niyang maulit ang trahedya na nangyari kay Haiso. Walang pag-aatubili, pumayag si Sungsi dahil alam niyang makakabuti ito kay Bokshil. Tungkol sa halik noong gabing iyon, ipinaliwanag niyang pagkakamali lang iyon dahil masyadong malapit sila at hindi napigilan ang sarili. Lubhang nadismaya si Bokshil sa sagot na iyon kaya hindi siya nakapagsalita ng kahit isang salita. Para maibsan ang kanyang damdamin, naglaro siya ng tennis kasama si Jong-hon. Sa sandaling iyon, ang kanyang ina, na ayaw nang mag-antala, ay inutusan si Bokshil na pumunta sa Amerika para mag-aral ng wika at tapusin ang kanyang pag-aaral doon ng walang karapatang tumanggi. Nakatakda ang pag-alis kinabukasan. Paano siya aalis kung may mga salitang hindi pa niya nasasabi kay Sungsi? Sa bumubuhos na ulan ng gabing iyon, pumunta si Bokshil sa bahay niya para lang magtanong ng isang bagay. Gusto mo ba ako? Hindi mo naman ako gusto dahil lang kamukha ko si Jesus, tama ba? Si Bokshil talaga ang gusto mo, hindi ba? Kung sasabihin mo lang na, tiyak na mananatili ako para sa'yo. Pero sa kasamaang palad, lasing ang lalaki at hindi niya maibigay ang sagot na hinihintay ni Bokshil. Habang pinapanood siyang umalis, lahat ng pag-asa sa loob niya ay tuluyang nawasak. Sa ilalim ng bumubuhos na ulan, naiwan si Bokshil na nag-isa, dahan-dahang naglalakad pauwi. Nakansela rin ang kanyang flight dahil nagkalagnat siya matapos mabasa sa ulan. Nag-aalala ang buong pamilya, umaasang gagaling siya kaagad. Sa kumpanya, narinig ni Sungsi ang balita na nagkasakit si Bokshil. Sa panlabas, kunwari walang pakialam siya, pero sa totoo, nagmadali siya sa ospital para tingnan ang kalagayan niya. Nakita niya si Bokshil na dinadala pa uwi ng pamilya, kaya nakatayo lang siya sa malayo at nanonood. Sa sandaling iyon, sinabi niya sa kanyang ina na gusto niyang kumain ng ganjang-jejang pero hindi niya alam paano lutuin. Tinawagan ng ina niya ang ampon na ina ni Bokshil para magtanong, at doon nalaman na may sakit si Bokshil, kaya agad pumunta sa Seoul kasama ang guro. Masaya silang muling nagkita. Dinala pa ng kanyang ina ang pagkain pinakagusto ni Bokshil. Habang pinapanood silang magkalapit, nagtawagan bilang ina at anak, ang tunay na ina, ang madam, ay nakaramdam ng malalim na lungkot sa puso. Kalaunan, kinausap ng guro ang pamilya at humingi ng paumanhin sa abala, sinasabing dumating lang sila dahil si Mrs. Son ay sobrang nag-aalala kay Bokshil. Samantala, may audition sa kumpanya, pero ang mga linya ng isa sa mga aktres ay nagpaalala kay Sungsi tungkol kay Bokshil. Sa buong panahon, nakaupo siya roon na tulala, ni hindi man lang naririnig kapag tinatawag ng mga tao ang kanyang pangalan. Pumasok ang ginang sa silid at nakita ang dalawang ina at anak na natutulog ng magkasama at hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabalisa. Sa oras ng kainan, sa harap ng lahat, sinabi ng ginang sa amang inang si Bokshil ay ipapadala sa ibang bansa para mag-aral at hiniling na kumbinsihin si Bokshil para raw sa kanyang kinabukasan. Kaya nang isama ni Bokshil ang kanyang amang ina sa mga magagandang lugar at sila'y nag-iisa, pinayuhan siyang pumunta sa Amerika para mag-aral pero matatag ang pasya ni Bokshil na manatili. Nagkataon, narinig ni Sungsi ang tawag sa telepono ng kaibigan niya at ni Bokshil at nalaman na nasa istasyon ng tren si Bokshil. Nagmadali siyang pumunta roon at talagang nakita si Bokshil pero nagkunwaring nagkataon lang, pinilit bumiti habang inaanyayahan siyang uminom kasama. Kahit ayaw niya, hindi mapigilan ni Bokshil ang sarili na tumanggi. Sinubukan niyang umiti at palampasin ang nakakainip na maliit na usapan ni Sungsi. Pagdating ni Bokshil sa bahay, nagulat siya nang sabihin ng lolo niya na umiiyak ang kanyang ina, natatakot na baka sumama si Bokshil sa kanyang amang alaga pabalik sa probinsya at iwanan siya. Nakita ito ni Bokshil at nadurog ang puso niya kaya pumayag siyang pumunta sa Amerika kasama ang kanyang ina. Hindi pa alam ni Mahyun ang tungkol dito. Pagpasok niya sa kwarto, agad niyang tinanong si Bokshil kung gusto rin ba niya si Sungsi. Sa pagitan nilang dalawa, hindi magkakaroon ng masayang wakas, at alam na alam ito ni Bokshil, kaya sinabi niya kay Mahyun na huwag mag-alala dahil pupunta siya ng Amerika at lalayo kay Sungsi.
Samantala, sinubukan ng matalik na kaibigan ni Sungzi na hikayatin siyang habulin ang pag-ibig niya dahil ang pagtatago ng damdamin ay magdudulot lang ng mas matinding sakit. Pero takot si Sungzi na baka hindi niya mabigyan ng kaligayahan ang taong mahal niya. Habang naglalakad siya sa mga lugar na puno ng alaala nila ni Boxil, sumasakit ang kanyang puso, hindi nalalaman na malapit na siyang umalis ng bansa. Sa araw na lumitaw siya bilang mayamang dalaga at sinabi na iiwan niya ang pangarap na maging manunulat para mag-aral sa Amerika, labis na nagulat at nagsisi si Sungzi. Ngunit ang tanging magagawa niya ay ipadala kay Boxil ang kanyang mga pagbati. Gusto niyang anyayahan siya sa huling pagkain, ngunit si Boxil ay may ibang lakad na. Sa harap lang ng matalik niyang kaibigan ipinakita niya ang tunay na damdamin. Talagang ayaw niyang maghiwalay kay Sungzi. Nang tumunog ang telepono, hindi sumagot si Boxil dahil alam niyang kung marinig ang boses niya, hindi siya makakaalis. Tanging si Sungzi na lang ang naiwan, tahimik na iniisip ang mga alaala ng babaeng minamahal. Doon niya napagtanto kung gaano kahalaga si Boxil at agad tumakbo para hanapin siya bago mahuli ang lahat. Sa wakas, nakita niya si Boxil, ngunit nakatayo ito sa kabilang kalsada. Ang mabigat na trapiko ay tila humaharang sa daan patungo sa taong mahal niya. Sabik na naghintay si Sungzi sa pulang ilaw, natatakot siyang aalis ito. Sa huli, naabutan niya pa rin siya. Huwag kang umalis. Alam kong duwag lang ako na laging nasasaktan ka, pero ikaw ang mahal ko. Napaluha sa tuwa si Boxil at niyakap ni Sungzi. Pagkatapos ng maraming pagsubok, sa wakas ay nagkatagpo rin sila. Walang higit pang kaligayahan sa kanila kaysa sa sandaling ito. Si Sungzi, dating masungit na boss, ngayon ay naging maalaga at matamis na nobyo ni Boxil. Magkahawa kamay silang naglakad sa ilalim ng mga cherry blossom at pumunta sa bookstore, kung saan bumili si Sungzi ng napakaraming libro para sa kanya. Pagkatapos nyon, nagpunta sila sa palaruan para maglaro ng soccer, na wala ng track ng oras. Samantala, nag-alala ang kanyang pamilya dahil hindi nila siya makontak, pero sa wakas ay nakauwi rin si Boxil. Sa pagkakataong ito, sinubukan niyang kumbinsihin ang kanyang ina na hayaan siyang manatili sa Korea, pero hindi lang siya nabigo. Sinabi pa ng kanyang ina na kailangan niyang makilala ang mga magulang ni Jong-hun, nakakabalik lang galing abroad kinabukasan. Nang makitang biglang nagbago si Boxil, nagsuspet sa angginang na may nangyari, kaya pinuntahan niya si Mai-hyun at nagulat nang malaman na ang anak niya ay umibig sa lalaking responsable sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Kinabukasan, masunurin na pumunta si Boxil para makilala ang pamilya ni Jong-hun ayon sa kagustuhan ng kanyang ina, pero para lang masiyahan ito, hindi dahil balak niyang magpakasal. Pagkabalik niya, sinabi niya kay Jong-hun na ang lalaking mahal niya ay si Sungzi, umaasang tutulungan siya nitong itigil ang engagement at kumbinsihin ang matigas ang ulong ina para sa kanya. Gayunman, dahil ayaw mawala muli ang babaeng mahal niya kay Sungzi, sadyang ipinagmalaki ni Jong-hun na nagkita na ang dalawang pamilya noong nakaraang araw at malapit nang maganap ang kasunduan. Pero dahil nakumpirma na nina Sungzi at Boxil ang kanilang relasyon, sinabi ni Sungzi kay Jong-hun ang lahat para sumuko na siya. Kahit noon, iginiit ni Jong-hun na mahal lamang ni Sungzi si Boxil dahil kahawig niya ang yumaong kasintahan, hindi dahil tunay na mahal niya ito. Samantala, nang matuklasan na umibig si Boxil kay Sungzi, pinagbawalan siya ng kanyang ina na lumabas ng bahay hanggang sa araw ng kanyang pag-alis. Dahil doon, hindi naglakas loob si Boxil na sagutin ang mga tawag ni Sungzi kapag nasa paligid ang kanyang ina. Nang umalis na ang kanyang ina, sa kanya tinawagan ito para ipaliwanag ang sitwasyon. Sa kanayunan, ang kanyang alagang ina ay nagtatanim ng patatas mag-isa. Taon-taon, palaging nandoon si Boxil para tumulong, ngunit ngayon ay wala siyang makita saan man. Sa pag-iisip tungkol sa Amerika, tinanong ng foster mother ang guro kung talagang malayo ang lugar na yon. Nang marinig na abutin ng mahigit kalahating araw sa eroplano para makarating doon, labis siyang nalungkot. Sinamantala ang pagkakataon na walang pumapansin sa bahay, tumakas si Boxil at pumunta sa bahay ng kasintahan dala ang supot ng pagkain para makakain habang nanonood. Pinaandar ni Sungzi ang kanyang paboritong pelikula, pero pinuna ito ni Boxil at sinabihan siyang palitan. Kaya sumuko siya at lumipat sa isang animated film, pero hindi nagtagal ay nakatulog si Boxil. Maingat na binuhat siya ni Sungzi sa sofa, tinakpan ng jacket, hinalikan sa buhok, at umupo sa tabi niya hanggang sa makatulog din sa oras na yon, dumating ang kanyang ina para tingnan ang kanyang silid. Nang itaas niya ang kumot, natuklasan niyang wala ang kanyang anak. Agad niyang tinawagan si Seonjung para tanungin kung naroon si Boxil, pero wala siya. Samantala, naputol ang mapayapang sandali ni na Boxil at Sungzi nang dumating ang ama ni Sungzi. Mabilis na ipinakilala ni Sungzi si Boxil bilang kanyang kasintahan. Nagulat ang kanyang ama dahil kamukha niya si Haiso at biglang nasabi ito na hindi sinasadyang nakapagpalungkot kay Boxil. Pagkaalis ng ama niya, nagdahilan si Boxil para umuwi na. Nang mapansin na nalulungkot si Boxil, hinabol siya ni Sungzi at nag-alok na kumain ng masarap pero sinigawan niya ito. Nagtalo ng malakas ang dalawa at galit na umalis si Boxil. Nag-aalala, hinanap siya ni Sungzi sa lahat ng dako. Habang paalis na siya, biglang lumitaw si Boxil sa likuran niya na may nakasimangot na mukha. Niyakap siya ni Sungzi para aliwin, tapos dinala niya ang kasintahan sa isang restaurant para maghapunan. Doon, pinasorpresa niya ito sa pag-awit ng kantang para sa kanya, ipinahayag sa mundo na siya ang pinakamamahal niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Boxil na siya ang pinakamasayang babae sa mundo. Sa makatuwid, upang makasama ang lalaking mahal niya, nagmakaawa ang apo sa kanyang lolo sa unang pagkakataon na kumbinsihin ang ina na hayaan siyang manatili sa Korea. Ngunit hiniling niya na isaalang-alang ang damdamin ng kanyang ina, isang babae na nawalan ng asawa at anak. Lahat ng ginagawa ng kanyang ina ay dahil lamang sa pagmamahal at pag-aalala para sa kanya.
Nang panahong iyon, kumalat ang chismis sa kumpanya na ikakasal si Boxil kay Jonghon. Nagulat at nalito, tatawagin na sana siya ni Sungzi nang tawagin muna siya ng ginang at inimbitahan kumain kasama ang pamilya. Noon, nagtipon-tipon na ang lahat sa restaurant. Nag-usisa sila kung sino ang bisita at inihayag ng ina na si Sungzi nga iyon. Hindi pa alam ni Boxil kung ano ang binabalak ng kanyang ina nang dumating siya. Doon, inihayag ng ginang na patatawarin niya ang lahat ng pagkakamali ni Sungzi at ituring pa siyang parang anak, pero dapat niyang ituring si Boxil bilang kapatid at hindi na mahalin pa. Sa sandaling iyon, biglang lumuhod si Sungzi sa harap ng ginang. Nagulat ang lahat sa kanyang ginawa, ngunit buo ang loob niyang humingi ng tawad at aminin ang kanyang damdamin kay Hyrim. Sa gitna ng katahimikan at pagkabigla ng mga nakasaksi, nakita ni Boxil ang lalaking mahal niya na nakaluhod. Hindi na siya nag-atubili, lumuhod din siya sa tabi nito at, nanginginig ang tinig, nakiusap sa kanyang ina na tanggapin ang kanilang pagmamahalan at payagan silang magpakasal. Ngunit agad na nagalit ang ginang at kinaladkad palabas ang kanyang anak. Hindi sumuko si Sungzi at hinabol sila, nagmamakaawa para sa isa pang pagkakataon, ngunit walang nangyari. Pagdating nila sa bahay, matindi ang pagpapagalitan ng ina ni Boxil. Sa pagkakataong ito, desidido siyang hindi magpakita ng awa at inutusan ang anak na umalis papuntang Amerika kinabukasan. Habang hindi nakatingin ang kanyang ina, tumakas si Boxil papunta sa bahay ni Sungzi. Nang malaman ito ng kanyang ina, huli na ang lahat. Sa sandaling iyon, tumawag ang ampon na ina para itanong kung kumusta na ang mga bagay. Agad siyang inimbitahan ng ginang na pumunta sa Seoul. Samantala, nag-aalala pa rin si Boxil, takot na baka mahanap siya ng kanyang ina. Nang makita ito, niyakap siya ni Sungzi para aliwin. Masaya silang magkasama, habang sa bahay, umiyak ang kanyang ina hanggang sa wala ng luha. Sinabi niya sa ampon na ina na ang pagkawala ng anak at asawa ay minsan nang sumira sa kanya, kaya nang matagpuan niya si Boxil, takot siyang mawala ito muli. Nakiusap ang madam sa foster mother na tulungan siya. Hindi nagtagal, nakatanggap si Sungzi ng tawag mula sa foster mother at nangako na iuwi si Boxil. Kahit nag-aalala si Boxil na hindi siya patatawarin ng pamilya, ayaw ni Sungzi na patuloy silang mag-alala, kaya personal niya itong iniuwi kaagad. Sa harap ng lolo at madam, lumuhod siya para humingi ng tawad. Nawalan ng kontrol ang madam at sumugod sa kanya, paulit-ulit siyang hinampas. Nagulat ang lahat at nagmadaling pigilan siya. Inilayo ng guro si Sungzi habang hawak ng foster mother ang madam na umiiyak, nararamdaman ang kanyang kalungkutan. Umaasa ang foster mother na tuluyan nang makipaghiwalay si Boxil kay Sungzi, naniniwalang iyon ang pinakamabuting desisyon. Ngunit paano ang damdamin ng anak niya? Sa gitna ng sama ng loob at sakit, hindi napigilan ni Boxil ang magtanong bakit kailangan pa nilang maghiwalay at kung bakit kahit ang sariling ina ay tila hindi siya nauunawaan. Samantala, si Jonghon, bilang kanyang superior, ay mas pinili ang isipin ang kapakanan ng kumpanya. Ayaw niyang madamay ang trabaho ni Sungzi at maapektuhan ang takbo ng lahat dahil lamang sa gusot ng kanilang relasyon. Kung hindi, tuluyan nang ititigil ng kumpanya ang paggawa ng mga pelikula ni Sungzi. Maging ang guro ay nakialam para pintasan si Boxil, tinawag siyang makasarili dahil iniisip lang ang sarili at nagdudulot ng sakit sa tunay niyang ina. Kahit hindi siya sumagot, lihim siyang pumunta kay Sungzi pagkatapos. Nang masilayan ni Boxil ang kasintahan niyang abalang nakikipag-usap sa isang magandang aktres, agad siyang nilamon ng selos. Paglabas nila, hindi niya napigilang itanong kung sino ba talaga ang mas maganda, kung siya ba o ang babaeng kausap nito. Ngunit sa sandaling yakapin siya ni Sungzi, unti-unting naglaho ang galit at tampo na kanina'y bumabalot sa kanyang puso. Gayunman, habang iniisip ni Boxil ang mariing pagtutol ng kanilang mga pamilya sa relasyon nila, sumagi sa isip niya ang tumakas na lamang. Kabaliktaran naman si Sungzi, hindi siya ang uri ng lalaking tatakbo sa problema. Sa halip, pinili niyang patunayan ang sarili sa pamamagitan ng kanyang kakayahan, determinado na balang araw ay mapilitan ang kanyang pamilya na kilalanin at tanggapin siya. Ang patunay na iyon ay sa mismong pelikulang ginagawa niya. Pero matagal itong mangyayari, kaya umaasa siya na maghihintay si Boxil sa bahay. Samantala, matapos marinig ang mga reklamo mula sa mga biyenan, agad na inutusan ng kanyang ina si Boxil na mag-impake ng kanyang mga gamit at maghanda para umalis. Sa mga oras na iyon, biglang kumalat ang balita na si Sungzi ay isang kasuklam-suklam na tao na nilinlang ang puso ng dalawang kambal na kapatid na babae. Sa kabutihang palad, dahil sa kanyang malawak na koneksyon sa media, mabilis na kumilos si Jonghon at pinatanggal ang lahat ng mga artikulo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na maaaring magbulag-bulagan si Jonghon. Binalaan niya si Sungzi na huwag hayaang makagambala ang personal na gawain sa kanyang trabaho. Hindi nagtagal ay nakarating na ang balita kay Boxil. Pinagalitan siya ni Mayheon dahil sa pagiging makasarili na dahil sa kanyang pagmamahal, maraming tao ang nasangkot sa gulo at muntik nang masira ang buong karera ni Sungzi. Kung pumayag si Boxil na pumunta sa Amerika kasama ang kanyang ina, hindi ba magiging masaya ang lahat? Hindi napagtanto ni Boxil na ang kanyang pag-ibig ang nagtulak kay Sungzi sa ganoong mahirap na sitwasyon. Pinuntahan niya ang kanyang ina para humingi ng tawad at nagpa siyang mag-aral sa Amerika. Pagbalik niya sa kwarto para mag-impake, hindi niya nakalimutang dalhin ang dalawang regalo na ibinigay ng kanyang kasintahan. Sa araw din yon, nagsagawa ng press conference ang kumpanya para itanggi ang mga chismis. Nagsimulang magtanong ang mga reporter tungkol sa iskandalo ng pag-ibig. Sa sandaling iyon, maaaring itanggi ni Sungzi ang lahat para protektahan ang kanyang karera, pero naisip niya si Boxil na laging lumalaban para sa kanilang pag-ibig, kaya hindi siya nag-atubiling aminin ang lahat sa mga reporter bago umalis, na nag-iwan sa lahat ng gulat at hindi makapaniwala.
Samantala, papunta na si Bokshil sa airport at ibinalik ng kanyang ina ang telepono para matawagan niya ang kanyang foster mother para magpaalam. Hindi maabot ni Sungsi ang kasintahan, kaya tumawag siya sa bahay nito at sinabi ng kasambahay na nasa airport na si Bokshil. Agad siyang nagmaneho papunta roon ng mabilis at patuloy na tinawagan siya. Sa wakas, sumagot siya at nangako silang dalawa na magkikita muli. Nang huminto ang kotse sa pulang ilaw, sinamantala ni Bokshil ang pagkakataon para tumakas, na lubos na ikinagulat ng kanyang ina. Sakto namang dumating si Sungsi, nakita siya at hinabol siya. Magkahawak kamay silang dalawa at sabay na tumakas. Nakatakas sila mula sa kanilang mga pamilya at pumunta sa Jeju Island, lugar na matagal nang pinapangarap ni Bokshil. Doon, sa wakas ay malaya na sila, hindi na nakatali kaninuman at nagkaroon ng masasaya at di malilimutang sandali. Naupo sila sa dalampasigan, kumain ng seafood at nagkwentuhan ng masasaya. Samantala, lubos na nalungkot ang kanyang ina nang malaman na tumakas ang anak niya. Galit na galit ang kanyang lolo at gustong bawiin ang posisyon ni Sungsi bilang direktor. Si Maehyon, dahil sa pagmamahal sa kanya, sinubukang pigilan ito pero pinagalitan siya ng guro. Labis ding nag-aalala ang kanyang ampon na ina sa probinsya nang mabalitaan, hindi alam kung nasaan si Bokshil. Samantala, si Bokshil at ang kanyang kasintahan na kakatakasan lang ay masayang namumuhay. Pumunta sila sa supermarket para mamili ng groceries at bumalik sa apartment na kanilang bagong inupahan. Nang hiniling ni Bokshil kay Sungsi na tirintas ang kanyang buhok, ang pagiging malapit nila sa isa't isa ay nagpahiya sa kanilang dalawa. Para mabawasan ang kakaibang pakiramdam, mabilis na binago ni Sungsi ang usapan at nag-alok na maglaro ng minigame. Habang naglalakad sila sa labas, may dalawang babaeng fan na nakakilala sa kanya at lumapit para humingi ng autograph. Hindi lang yon, inimbitahan din nila siya para uminom ng kape. Nang makita ni Bokshil na hinahatak siya, tumakbo siya, tinawag si Sungsi na asawa niya at hinila siya palayo. Dahil alam niyang nainis si Bokshil, pinatahan siya ni Sungsi ng isang malambing na halik. Habang papalapit ang oras ng pagtulog, kinabahan si Bokshil at ganon din si Sungsi na nasa labas ng kwarto. Nang lumapit siya sa pinto, biglang lumabas si Bokshil na suot ang pambatang pajama at masayang ipinakita ang matching set na binili niya para sa kanya. Sa mahinahong tinig, tinanong niya kung saan ito matutulog sa gabing iyon. Ngunit nang pabirong imungkahi na baka pwede silang magsama, agad siyang nagalit at pinagalitan ito dahil sa kapilyuhan. Hindi naglaon, sinapian siya ng pagsisisi. Bumalik si Bokshil, humingi ng paumanhin, at mahina niyang sinabi na gusto lang niyang basahan siya ng libro, sabay paalala na huwag siyang hawakan. Gayunman, sa huli, si Bokshil mismo ang unang napasubsob sa mga bisig ni Seungsi, tahimik na nakinig sa kanyang kwento hanggang sa dahan-dahan siyang dalawin ng antok at tuluyang makatulog. Kinaumagahan nang magising siya at hindi nakita si Seungsi, lumabas siya at namangha sa masaganang almusal na inihanda nito. Ang lasa ay higit pa sa inaasahan niya, kaya napapangarap siya ng hinaharap kung saan si Seungsi ang nakatira sa bahay na asawa at siya ang mayamang CEO na nag-aalaga sa kanya. Pagkatapos kumain ng almusal, sabay silang nagbisikleta. Samantala, nag-aalala ang matalik na kaibigan ni Seungsi na baka mawalan siya ng karera sa pagdidirek kung patuloy siyang masasangkot sa mga iskandalo. Nag-aalala rin ang kanyang ama, hindi alam kung paano ibabalik ang kanyang anak. Kasabay nito, personal na hiniling ng chairman kay Jong-hoon na hanapin ang kanyang apo at iwi ito. Hindi alam ni Jong-hoon kung saan napunta si Bokshil, kaya nagpasya siyang bisitahin ang kanyang bayan. Pagkalabas niya, nagkataong nakasalubong niya si Maehyon at sabay silang umalis. Pagdating nila, agad niyang sinabi sa foster mother ang sitwasyon, pero wala rin siyang balita tungkol kay Bokshil. Habang kumakain sila sa isang kainan, nagkataong nakasalubong ni Seungsi ang isang senior na kasamahan. Hindi pala kaibigan ng lalaki, inihambing si Bokshil sa yumaong kapatid at kinutya rin si Seungsi. Nang marinig iyon, nakaramdam ng matinding sakit si Bokshil. Para maibsan ang kanyang sakit, dinala siya ni Seungsi sa tabing dagat. Doon, buong lakas siyang sumigaw, ipinapangako na mamahalin, pahalagahan, at poprotektahan niya ang kapatid ni Hae-so habang buhay at humihiling ng basbas para sa kanilang pag-ibig. Ang mga salitang iyon ang nagbigay kay Bokshil ng panibagong lakas loob, dahilan upang magpasya siyang bumalik kasama niya at harapin ang kanyang ina upang subukang kumbinsihin ito. Sa mga panahong iyon, nananatiling balot ng lungkot ang puso ng madam. Si Mrs. Suon ay bumisita, personal na nagluto ng lugaw at dinala ito sa kanya, pero malamig siyang pinaalis. Naniniwala pa rin si Bokshil na ang katapatan lamang ay sapat para tanggapin ng kanyang matigas ang ulong ina ang kanilang pag-ibig. Pero hindi lang ang kanyang ina, pati si Jong-hoon ay nahirapang patawarin si Seungsi. Mula noon, unti-unting nawasak ang kanilang pagkakaibigan. Dagdag pa rito, si Seungsi ay tinanggal sa trabaho, at pati ang mga tauhan niya na laging sumusunod sa kanya ay naapektuhan. Para kay Bokshil, hindi lamang tumanggi ang kanyang ina na patawarin siya, pinalayas pa siya sa kanilang tahanan. Sa gitna ng galit at sigaw, inutusan siyang pumunta at tumira sa lalaking mahal niya, sabay mariing sinabi na huwag na siyang tawaging ina at huwag na ring magpakita pa mula noon. Sa kabilang banda, ang amang ina na nakasaksi sa pagtaboy sa anak ay nabalot ng pagsisisi, sinisisi ang sarili sa kawalan ng kapangyarihang pigilan ang nangyari at tulungan ang anak sa oras ng pangangailangan. Pansamantala, sina Bokshil at Seungsi ay nakatira sa bahay ni Sonjong. Hindi nagtagal, ang madam ay naospital. Dahil hindi nila makontak si Bokshil, sinabi ni Maehyon kay Seungsi dahil siya lang ang makakaugnay sa kanya. Nang makita ang mahinang babae na nakahiga sa kama ng ospital, hindi mapigilan ni Seungsi na makaramdam ng matinding pagkakasala. Pareho nilang magkapatid na nasaktan ang kanilang ina dahil sa kanya.
Nakatayo sa harap niya, taos-pusong humingi ng tawad si Seungzi, pero ngayon, wala nang pakialam ang ginang sa kanilang relasyon dahil napagpasyahan na niyang itakwil si Boksil. Maya-maya, nabalitaan ito ni Boksil at nagmadaling pumunta sa ospital, pero pagkakita sa kanya ng kanyang ina, nagalit ito at pinaalis silang dalawa. Wala silang nagawa kundi lumabas. Sinabi ni Boksil kay Seungzi na umuwi na habang siya ay nanatili sa ospital. Kinaumagahan, nang dumating sina Lolo at Mihyon, gising na sina Boksil at ang kanyang ina. Gaya ng inaasahan, nagwala ang ina at hiningi na palayasin si Boksil. Nakita ito ni Mihyon kaya isinama muna niya si Boksil at inihayag na 3 taon na ang nakalipas nang pumanaw si Haeseo. Ang ina niya ay nalulong sa depresyon ng matagal, kaya hindi niya mapapatawad si Seungzi. Ngayong paulit-ulit na gustong makasama ni Boksil ang lalaking iyon, isa pang mabigat na dagok ang idinulot nito sa kanya. Bukod pa rito, nakipagkita pa ang kanyang amang ampun kay Seungzi ng pribado, umiiyak at nagmamakaawa na makipaghiwalay kay Boksil. Napakaraming pagsisikap ang ginawa niya para makasama muli ang kanyang pamilya, kaya ayaw ng amang ampun na makita siyang itinakwil. Gayunpaman, naniniwala pa rin si Seungzi na kaya niyang pasayahin si Boksil at hiniling lang sa babae na magtiwala at ipagkatiwala si Boksil sa kanya. Sa ospital, patuloy na itinaboy si Boksil ng kanyang tunay na ina, pero umaasa pa rin siya na maging bukas ang isip nito dahil hindi naman sinasadya ang aksidenteng iyon. Pinagsisihan ito ni Seungzi ng higit kaninuman pero tumanggi ang ina na makinig at direktang pinalayas siya. Nang mga oras na yon, kababalik lang ni Seungzi sa kumpanya pero nakita niyang inililipat na ng mga tao ang lahat ng kanyang gamit mula sa opisina. Ang pelikula na malapit nang simulan ang produksyon ay lubhang naapektuhan din kaya nakiusap siya kay Jong-hoon na bigyan pa siya ng isang pagkakataon. Kung magtatagumpay ang pelikulang ito, maibabalik niya ang kanyang dangal. Pero binigyan na siya ni Jong-hoon ng pagkakataon para magpariwanag sa mga reporter at si Seungzi mismo ang nagpalya. Kaya ngayon wala nang silbi ang pagmamakaawa. Nasaksihan ni Boksil ang lahat at naintindihan niya ang nararamdaman ng kanyang kasintahan. Kahit na nagkunwari siyang masaya sa harap niya, ginawa ni Boksil ang lahat para pasayahin muli si Seungzi. Sa isang halik lang ni Boksil, gumaan na agad ang pakiramdam niya. Pagkatapos noon, pinuntahan niya ang dating mga investor para hikayatin silang pondohan ang pelikula. Pero dahil sa maraming iskandalo ni Seungzi, wala nang gustong makipagtulungan sa kanya. Isa-isa, silang lahat ay tumanggi. Kasabay nito, mabilis na nakarating ang mga tsismi sa kanyang ina at bumalik ito para humanap ng paraan para tulungan ang nahihirapang anak. Kung hindi, mawawala ang kanyang buong karera. Sa kanilang bayan, sobrang nag-aalala ang foster mother kay Boksil na halos magkasakit na siya. Hindi mapalagay, hiniling niya sa guro na pumunta sa Seoul para tingnan ang kalagayan ni Boksil at kumbinsihin ang ina. Nang panahong iyon, nakalabas na ng ospital ang ina at nakauwi na pero hindi pa rin bumubuti ang kondisyon niya. Nang mapagkamalan niyang si Haeseo si Boksil, nakitang hindi na malinaw ang isip ng ina, nataranta si Boksil at tinawag ang lahat sa kwarto. Patuloy na inaalipin ng mga guni-guni ang ina habang binabanggit niya ang pangalan ng yumaong si Haeseo. Mahigpit siyang kumapit kay Boksil at sa gitna ng kanyang pagdadalamhati ay unti-unting nanghina ang kanyang katawan hanggang sa tuluyang mawalan ng malay. Naiwan si Boksil na yakap ang ina, punang pagsisisi at bigat na matagal ng kinikimkim. Hindi rin mapapatawad ni Lolo si Boksil at nais niyang magnilay-nilay dahil sa paulit-ulit na pagkabigo sa pamilya. Hindi nagtagal, biglang tinawag ng ina ni Seungsi si Boksil para magkita sila at syempre, naroon din si Seungsi. Iminungkahi niyang bumalik si Seungsi sa Australia kasama niya, ngunit tumanggi ito. Dahil pinili ng anak na manatili, napagpasiyahan ng ina na suportahan ang kanyang pag-ibig. Hiniling niya kay Boksil na mag-organisa ng birthday party para kay Seungsi dahil hindi siya makakatagal sa Korea. Ayaw ni Boksil makipaghiwalay kay Seungsi pero naisip ang kanyang ina, hindi siya dapat maging makasarili. Nakaramdam ng kawalang magawa, napaiyak siya at inalon ni Seungsi. Nang araw na yon, nagtipon ang buong pamilya niya para kumain ng sama-sama matapos ang maraming taon. Sinisi ng kanyang ina ang ama dahil sa kapabayaan at pagpapabaya sa kanilang anak. Ang patuloy nilang pag-aaway ay nagdulot ng matinding pagkabigo kay Seungsi. Ang tanging naiisip niya ay si Boksil, kaya nag-inisyatibo siyang makipagkita sa ina at humingi ng pahintulot na magkasama sila, nang angakong magdadala siya ng kaligayahan sa kanya. Ngunit nang marinig niya na nawala ng katinuan ng ina dahil sa kanilang relasyon, kahit ang paghingi ng paumanhin sa sandaling iyon ay tila walang saysay. Si Seungsi ay puno ng pagsisisi sa sarili at nais na iwasang makita si Boksil sandali. Hanggang isang araw, bigla siyang tinawagan sa isang restaurant at inorganisa ng surprise birthday party. May inilabas na cake at kinanta ng mga staff ang happy birthday kay Seungsi. Ito ang unang beses na may nagdiwang para sa kanya sa ganoong espesyal na paraan at labis siyang natuwa. Binigyan ni Boksil si Seungsi ng bato bilang regalo, simbolo ng pagmamahal niya at hiniling ang tagumpay sa pelikulang pinangarap niyang gawin. Pagkatapos, pumunta sila sa damuhan at naglaro ng soccer ng magkasama tulad ng dati. Ito rin ang pinakamasayang panahon para sa kanilang dalawa. Sinabi ni Seungsi kay Boksil, sa malawak na mundong ito, ang pagkikita sa iyo ang pinakamaswerteng bagay na nangyari sa akin. Salamat sa pagpasok mo sa buhay ko. Pero siguro dapat na tayong huminto dito dahil maraming bagay sa buhay na hindi nangyayari ayon sa gusto natin. Naintindihan ni Boksil na wala silang ibang pagpipilian kundi maghiwalay dahil ang kanilang pag-ibig ay nagdudulot lang ng sakit sa mga taong nakapaligid sa kanila. Nagpaalam sila sa isang kanto pero hindi maiwasan ni Seungsi ang pagsisisi habang patuloy siyang nakatingin sa direksyon ni Boksil, hindi makabitaw ng matagal. Hindi nagtagal, napuno siya ng pagsisisi at nagmadaling tumakbo para habulin siya pero wala na ito. Ngayon, ayaw na ni Boksil na manatili sa Seoul.
Nagpaalam siya sa kanyang natutulog na ina at umalis pabalik sa kanyang probinsya. Si Sungsi naman, nag-focus sa paghahanap ng investors para sa kanyang pelikula pero walang interesado sa kanyang proyekto. Pagka-uwi mula sa mahaba at nakakapagod na araw, na-miss ni Sungsi si Boksil at kinuha ang regalo nito para tingnan. Samantala, sa kanyang bayan, si Boksil ay namumuhay ng buhay magsasaka kasama ang kanyang ampon na ina. Bagamat hindi kasing komportable ng buhay niya sa Seoul, tunay siyang masaya. Sa panahong ito, ang kalusugan ng ina ay bumalik na sa dati. Nang malaman nito ni Sungsi mula sa kaibigan, agad siyang nakipagkita para humingi ng tawad sa lahat ng kanyang pagkakamali. Inako niya ang lahat ng sala at humingi lang na patawarin si Boksil para makauwi na ito. Sa wakas, nagbalik loob ang ina at inutusan ang driver na dalhin siya sa nayon ni Boksil. Nang mga oras na yon, nabalitaan ni Boksil na nagsimula na ang pelikula ni Sungsi at tuwang-tuwa siya, sabik sa paglabas nito. Pagkatapos, dumating ang kanyang tunay na ina sa nayon. Nakita niya ang ampon na ina sa unahan at hinabol ito, ngunit nadapa siya at nadumihan ang kanyang damit. Nakita ito ng ampon na ina kaya dinala niya ang ina sa bahay para magpalit ng malinis na damit. Nalaman din niya na ang dahilan ng pagbisita ay para iuwi si Boksil. Nang gabing iyon, pagkakita ni Boksil sa pamilyar na sapatos na mataas ang takong, agad niyang nakilala na naroon ang kanyang tunay na ina at masayang tumakbo para yakapin ito. Gusto ng kanyang ina na isama agad si Boksil pero nakiusap si Boksil na manatili pa ng isang gabi. Kahit nag-aalinlangan, pumayag ang ina. Nang gabing iyon, sa wakas ay nakatulog ng magkasama ang mag-ina. Nangako si Boksil na hindi na niya muling makikita si Sungsi para hindi na mag-alala ang kanyang ina. Pagkatapos noon, bumalik siya sa Seoul, dala-dala pa rin ang pangarap na maging screenwriter. Hiniling ni Boksil sa kanyang lolo na payagan siyang bumalik sa kumpanya dahil wala na naman doon si Seungsi. Pero pagdating niya roon, hindi niya mapigilang tumingin sa opisina nito, umaasang makikita siyang muli. Nakita ni Junghoon ang lahat at ayaw niyang maghiwalay ang dalawa, kaya inimbitahan niya si Boksil sa party ng kumpanya, tiyak na dadalo rin si Seungsi. Nang magkita sila, parang ang dami nilang gustong sabihin pero nanatili lang sa kanilang mga puso. Sa party, patuloy na iniiwasan ni Seungsi si Boksil, kaya sinubukan ng kaibigan na magsimula ng usapan para magkausap sila. Matagal bago kinausap ni Seungsi si Boksil, at nagpalitan lang sila ng ilang magalang na bati bago muling binago ang usapan. Pagkatapos ng party, nagkunwaring sumasakit ang tiyan ni Junghoon para magkabati ang kaibigan niya at si Boksil, pero hindi pa rin naglakas loob si Seungsi at hinayaan siyang umalis kasama si Junghoon. Lahat ng pag-asa niya ay nauwi sa kabiguan. Hindi na mapigilan ang emosyon na paiyak si Boksil. Hindi alam kung paano siya aliwin, huminto si Junghoon at lumabas para bigyan siya ng espasyo. Sa oras ding iyon, tiningnan ni Seungsi ang mga larawan ni Boksil, luhay tumutulo sa screen ng telepono. Dahil nasaksihan ng lahat, hindi matiis ni Junghoon na makita silang nagdurusa, kaya kinausap niya ang ina para hikayatin itong buksan ang puso kay Seungsi, kalimutan ang aksidente noon at tanggapin siya, dahil alam niyang tunay na mahal ni Seungsi si Boksil. Nang araw na yon, niloko siya ng ama na pumunta sa blind date, kaya napilitan siyang manatili. Ang umalis ay magiging napakabastos. Nagkataon, tagahanga pala ni Seungsi ang babae, kaya gusto nitong makipag-ugnayan sa kanya, na pinilit siyang humanap ng magalang na paraan para tanggihan ito. Nang umuwi siya, agad siyang nagreklamo sa kanyang ama, pero pareho pa rin ang matanda, iginigiit na balang araw ay babalik si Seungsi para magpasalamat. Isang araw, ginamit ni Junghoon ang trabaho bilang dahilan para ayain si Boksil sa set ng shooting, lumilikha ng pagkakataon para sa kanila. Sa simula, nag-alinlangan siya, pero pumayag din dahil doon niya unang ipinagtapat ang kanyang pagmamahal kay Seungsi. Bumalik ang mga alaala mula sa sandaling iyon, nagdala ng luha sa kanyang mga mata. Ang pelikulang ginagawa ni Seungsi ay may eksena rin kung saan naglalaro ng soccer ang bidang lalaki at babae. Siguro gusto ni Seungsi na gawing pelikula ang kanilang kwento. Pagdating ni Boksil sa set, tahimik niyang pinagmasdan si Seungsi mula sa malayo, hindi naglakas loob na magpakita. Nang lumapit siya, mabilis siyang tumalikod para umiwas. Matapos umalis ang lahat, nanatili pa rin siya roon. Tahimik siyang minanmana ni Boksil pero nakalikha siya ng ingay at natuklasan. Nagulat si Seungsi at tinanong kung bakit siya naroon. Kinakabahan na sumagot si Boksil na pumunta siya para makita ang lahat na nagpipicture, pero mukhang huli na, kaya alis na siya. Pagkasabi niya, mabilis siyang umalis, pero hindi matiis ni Seungsi na hayaan siyang umalis ng ganoon. Mabilis siyang tumakbo para habulin at mahigpit na niyakap siya. Ngunit sa sitwasyon nila ngayon, kahit ang simpleng yakap ay hindi na pwede, at agad niyang kailangan siyang bitawan. Bumalik silang magkasama, at kahit magkalapit sila, parang napakalalim ng agwat sa pagitan nila. Nang malaman ni Boksil na nagpunta si Seungsi sa blind date, hindi niya napigilan ang luha at sinabi na ang sama niya, kahit siya lang ang nasa puso niya. Habang nakikita niyang umiiyak, lalo siyang nasasaktan. Nangako si Seungsi kay Boksil na hindi na siya magmamahal ng iba habang buhay. Sa bahay, patuloy siyang umiiyak, pero nang pumasok ang kanyang ina, nagkunwari siyang walang nangyari, sinabi na mula ngayon, hindi na niya makikita si Seungsi ngayon lang. Ngayon na ang huling pagkikita nila. Nakita ng ina ang hirap ng anak dahil sa pagtutol niya at labis siyang nasaktan. Sa sandaling iyon, pinagpasiyahan niyang kalimutan ang galit kay Seungsi at kinausap siya para payagan silang magkasama, umaasang magbibigay siya ng kaligayahan kay Boksil para hindi na umiyak ang anak. Pagka-uwi, sinabi ng ina kay Lolo na pinayagan na niya sina Seungsi at Boksil na magmahalan. Ngayon ay gumaan ang kanyang pakiramdam, parang nabawasan ng malaking pasanin ang puso niya. Kaya umaasa siyang hindi siya kokontra sa desisyon niya. Sa mismong sandaling iyon, nakatayo na si Seungsi sa harap ng kumpanya, naghihintay kay Boksil na matapos sa trabaho.
Nang makita niya siya, akala niya nagloloko lang ang kanyang mga mata, pero lumitaw si Seungzi, hinawakan ang kamay niya at inakay siya palayo. Tinanong niya kung bakit niya ginagawa ito. Hindi ba niya alam na hindi dapat silang nagkikita? Habang nakasimangot pa si Boksil, bigla siyang hinila ni Seungzi sa kanyang mga bisig, nakangiting masaya, at sinabi na binigyan sila ng pahintulot ng kanyang ina na magkasama. Ngayon, pwede na silang magkita ng hayagan. Pumunta ang dalawa sa pampang ng Ilog Han at nagpaputok ng fireworks para ipagdiwang ang masayang okasyong ito. Ginamit niya ang dahilan ng pagbasa ng palad para isuot ang promise ring sa daliri niya, simbolo ng kanilang pag-ibig, at si Boksil din ay naglagay ng singsing sa kamay ni Seungzi. Mula noon, madalas na silang nag-uusap at nagte-text sa isa't isa. Dinala ni Boksil ang script niya para repasuhin ng boyfriend niya, pero hindi ito gaanong pinansin at gusto lang niyang yakapin siya. Pero, ang chismis na sinasamantala ni Seungzi ang isang anak na babae ay nagpatuloy, nakaapekto sa budget ng pelikula dahil walang sponsor na nakuha. Dahil dito, iminungkahi ng kanyang ina na magdao sila ng engagement ceremony para patigilin ang mga chismis. Siyempre, pumayag agad si Boksil ng walang pag-aalinlangan dahil ito ay matagal na niyang pangarap. Nang magkita sila, masayang sinabi ni Boksil kay Seungsi ang balita at nasabik na nagkwento tungkol sa kanyang mga plano pero tinawag niya itong pabata-bata. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa babaeng nakasama niya sa blind date na nagpagalit kay Boksil kaya nagmartsa ito paalis. Nakita ito ni Seungsi kaya hinabol niya para magpaliwanag pero lalo lang lumala ang sitwasyon. Inisip niyang naghahanap lang ng away si Boksil at galit na sinabi na kailangan niyang pag-isipang muli ang engagement. Kaya't naghiwalay sila ng landas. Nang banggitin ulit ng kanyang ina ang kasal, humingi si Boksil ng palugit dahil kailangan pa niyang mag-isip na ikinainis at ikinagulat ng kanyang ina. Si Lolo naman, nang mabalitaan, lubos na nagulat. Hindi niya maintindihan kung bakit dati porsigido ang apo niya kay Seungsi pero ngayon ay ayaw na niyang magpakasal. Nag-isip siya sandali at tinawagan siya pero hindi sumagot kaya naghintay siya sa labas ng bahay nito hanggang umuwi si Seungsi. Siya ang unang humingi ng tawad at agad-agad nalutas ang kanilang hindi pagkakaunawaan at muling nagkabalikan sila. Sabik siyang inaabangan ang seremonya ng kasal at inimbitahan ang lahat ng kanyang kamag-anak na dumalo. Hindi nagtagal, ginanap ang seremonya ng kasal tulad ng kanyang ninanais. Naroon ang lahat para batiin ang magkasintahan. Sinubukan ng ama ni Seungsi na kausapin ang ina pero hindi siya pinansin, kaya lumipat siya para ligawan ang foster mother na nakakuha ng atensyon ng lahat. Mabilis na sinubukan ng guro na umawat pero hindi napigilan, kaya ginamit ni Boksil at Seungsi ang pagkanta bilang dahilan para ibaling muli ang atensyon ng lahat sa kanila. Gayunpaman, patuloy na nag-away ang dalawang lalaki at nag-agawan sa foster mother hanggang sa maging pisikal na nagdulot ng kaguluhan sa salusalo. Matapos silang mapigilan ng mga tao, umalis na ang lahat at silang dalawa na lang ang naiwan. Hindi naglaon, natapos ni Seungsi ang pelikulang matagal niyang inialay sa puso at pangarap. Sa ginanap na press conference, kinilala ito bilang pinakamahalagang obra ng kanyang karera, isang tahimik na handog sa babaeng minahal niya ng lubos. Higit pa sa inaasahan ang naging tagumpay ng pelikula, umani ito ng papuri at suporta. Ngunit higit sa lahat ng parangal, ang tunay niyang tagumpay ay ang muling pagkakatagpo nila. Matapos ang lahat ng pagsubok at sakit, pinili nilang magsimulang muli, magkasama, at mas buo kaysa dati. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.